Musta? May bagong anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para lagi kang may topic kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat. Isang dalaga na nga ang pinakita na naghihigapos sa pagtakbo, at hinahanap ng mga kawal na ito. Natigilan naman ang grupo ng mapadpad na sila sa isang gubat na ayon dito kay Kuya Kawal ay huwag na nilang baybayin dahil kuta nga raw ito ng Demon Lord. Ayun nga raw sa mga sabi-sabi ay ayaw nito sa mga tao at sinumang minalas-malas na napapadpad nga raw sa kanyang teritoryo ay pinagmamalupitan nito. Bagamat na bahala ay nagpatuloy naman sa paghahanap ang mga ito ngunit sa kabilang dako na ng gubat na siya namang sinamantala na nga nitong tumetakas na dalaga. Habang tumatakbo ay nagmumuni-muni naman ito at sorry nga raw kay Natalia, at umalis nga raw siya nang wala man lang paliwanag. Ngunit hanggat nabubuhay nga raw siya ay potsa nahulog ako, at dito na nga nahimete ang dalaga. Isang umaga, nabalitaan na nga rin ito maging ng bida natin sa isang dyaryo, hanggang sa may maramdaman na nga ito bandang gubat na agad na nga nitong pinuntahan. Dito na nga niya naabutan ang isang walang malay na dalagang napapalibutan ng mga osyoserong monsters, nilapitan at binuhat, at pinagtaka kung tumakas daw ba ito somewhere o sadyang may tumutugis lang talaga dito. Sabay nilapitan na nga ang napansing sundalo. Walang patumpik-tumpik na inatake na nga siya ng sundalo at dito na nga mas lumakas ang kutob niya nang makita ang insignia ng personal guards mismo ng royal family ng Neres Kingdom. Lumutang na nga rin ang mga kasamahan nito at ibigay nga raw nito sa kanila ang nasabing dalaga, dahil isa itong wanted na kriminal ng kanilang bansa. Promise pag ibigay mo siya sa amin ng matiwasay ay wala na rin sayong mga away ngunit kung ikaw ay magpasaway nako promise ikaw ay patay ika na nga ng kawal na nagsasayang ng laway. Lakas mambanta ang mukhang mga bansat na bata, ika na nga ng bida natin sabay sugod na nga ni Boy Sundalo sa likod na rekta bagsak sa isang tisod. Kung ang bida nga raw natin ang tatanungin ay syempre chicks na ang papanigan niya. Sabay-sabay-sabay na nga siyang nilusob ng mga ito ngunit muli ay nagsidapaan lang ng gamitan ng ice magic nitong pakul nating bida. Dito na nga nakita ng isa sa mga kawal ang kanyang black and white na buhok at tinanong kung siya raw ba ang tunay na Demon Lord na naninirahan sa gubat na ito. Anong tunay-tunay? Di lang sa tunay, ako ang Great Demon Lord ika na nga nito sabay nagcast ng spell na tila nag-hypnotize sa mga sundalo, kung saan ang tanging maaalala nila ay ang nagpunta sila sa gubat ngunit wala na nga raw ang babae at maaaring nadalay na nga raw ng halimaw sa gubat kaya uuwi na lamang sila at iyon ang ire-report sa mga ito. Okay very good o siya alis na kayo ika na nga ng nakangising Demon Lord sa mga ito. Todo asikaso na nga si kuya mo kay ate ganda at pinagtataka kung talaga bang kriminal itong si ate na wanted sa buong bansa. Kalaunan ay nagising na nga ito at dito nagkausap na ang dalawa. Ayon naman kay ate ay naligaw nga raw siya sa gubat hanggang sa may makita nga raw siyang isang mansyon mula sa kalayuan at sinubukan niya man raw lumapit ay hinimite na siya ika na nga nito. Bigla na nga nawala ngiti nito nang basahin na ng bida natin ang sinasaad sa dyaryo na wanted nga raw itong si Charlotte Evans na fiancé ng pangalawang prinsipe, ngunit mariing tinanggi ito ng dalaga. Nagulat naman ito nang paniwalaan siya ng bida natin na ayon nga dito sa Demon Lord ay nakikita nga raw niya kung nagsisinungaling ang tao sa mga mata nito. Naluha na nga ito nang idagdag pa nito na wala nga raw siyang nakikitang nikatiting na kasinungalingan sa mga mata nito. Nalubos pinag-alala naman nga ng bida natin at kung may masakit daw ba dito't bigla na lang umiyak. Ikaw lang bukod tangi ang pinakaunang naniwala sa akin ika na nga ng dalaga sa bida nating nag-aalala. O siya, maiba na nga tayo, kwento mo na lang sakin kung papaano at ano talaga ang nangyari ika na nga ng bida natin. Ayon naman kay ate ay sadyang mabilis nga raw ang mga kaganapan sabay pa flashback na nga ng mga nangyari. Sa isang pangsosyalang piging nga raw siya noon nang bigla na nga lang raw siyang pinatawag ng prinsipe na kanyang fiancé at may announcement nga raw ito. Habang siya ay papalapit sa prinsipe ay kung ano-ano na nga ang mga haka-haka ng mga bisit at kesyo anak nga raw ng mistress at ngayon lang raw nila nakita't mga mema lang, hanggang sa magulat na nga lang siya nang sabihin ng prinsipe na tapos na nga raw ang maliligayang araw niya dahil bistado na nga raw siya sa mga masamang gawain niya, at dito hinatulan ng treason ng kanyang fiancé na si Prinsipe Cecil. Ni isa raw ay wala man lang kamwestiyon sa desisyon ng nasabing prinsipe at pati kanilang engagement ay tinapos na nga rin ito. At gigil na pinatapon nga raw siya sa kulungan.
Wala nga raw siyang nagawa bagamat wala naman daw siyang nagawang ni anumang kasalanan habang sa isip-isip naman nitong bida natin ay nagets agad ang sitwasyon at dalawa nga lang raw ang naiisip niyang dahilan sa mga nangyayari. Either ayaw nga raw pakasalan ng prinsipe itong si Charlotte o marahil ay may third party nga raw ang lalaki. Humingi naman ng tawad si Charlotte at naabala pa nga raw niya ang ating bida sa kanyang walang kwentang kwento sabay nagpasalamat na rin sa naging tulong nito sa kanya. Nagpaalam na nga rin ito na aalis na at baka madamay pa nga raw ito, hanggang sa matigilan na nga lang ang dalaga ng tanungin nito ng ating bida kung marunong raw ba ito maglinis at medyo makalat nga raw ang kanyang bahay, medyo naman ang sagot ni ate mo na kinatuwa na nga ng lalaki at simula nga raw ngayon ay employed na ito sa kanya bilang live-in maid, na siya na nga raw bahala sa mga gawaing bahay. Of course may sweldo nga raw ito sa kanya kasabay na pagkain with snacks, at wala na nga raw dapat pang alalahanin ang dalaga. Teka lang naman, di mo ba narinig kwento ko, wanted nga ako baka nga ipatulfo pa ako, ika na nga nang nag-aalalang si Charlotte na siya nang nagpaisip din sa Demon Lord. Kaya nga raw siya nasa kalaliman ng gubat ay para malayo nga raw siya sa mga tao at ang pagpapatira dito kay Charlotte ay salungat sa kanyang nais na buhay. Ayun na nga sa ating bida ay maging siya ay tinraidor na rin daw dati at dito na nga rin nagpakilala na si Allen Crawford. 3 years ago nga raw ay naimbitahan siya sa isang grupo para mag-adventure ngunit malaman-laman niya ay ginamit nga lang raw siya ng mga ito para e-break ang seal ng isang templo na puno ng kayamanan hanggang sa iwanan na nga lang raw siya ng mga ito sa mga halimaw. Nagulat naman si Allen nang makita ang lubos pagiging inosente nitong si Charlotte na walang tanong-tanong na naniwala agad sa kanyang kwento. Kaya nga raw alam niya ang pakiramdam ng tinraidor kaya naman di niya nga raw hahayaan na lamang itong si Charlotte sa oras ng kanyang pangangailangan. Lubos na pasasalamat naman ang pinabatid ng dalaga ngunit ayaw niya nga raw na madamay pa ito kaya mariing tinanggihan ang offer ng ating bida. Abat ayaw talaga paawat ni kuya mo at naglagay na nga ng sumpa sa sarili niya, at hindi niya nga raw tatanggalin hanggat di ni Charlotte tinatanggap ang kanyang offer. Sa loob nga raw ng 3 minuto at wala pa ring sagot itong si Charlotte ay mamamatay nga raw siya. Nalubos kinabahala na nga ng bina-blackmail na dalaga, hahaha. Ano te? Hahayaan mo lang ba ang isang inosenteng lalaki na mamatay sa harap mo panggagatong pa nga nito? Te pakibilisan di na kumakahinga o, muling pagkulit nga nitong si Allen hanggang sa kalaunan ay pumayag na nga lang ang no choice sa no choice na dalaga. Siyang tunay nga ay naging kasambahay niya na ito. At lubos pinuri ni Allen ang pagkakalinis nito sa bahay niya, at di nga raw siya makapaniwala na marunong maglinis ang isang maharlika. Sa isip-isip naman ng bida natin ay napaisip ito sa gaspang raw ng kamay nitong si Charlotte nang mahawakan niya nga raw ang kamay nito at dito napagtanto na maaaring inalila lang ito sa kabila ng pagiging maharlika nito. Nagtaka naman itong si Charlotte at tila di naman daw kailangan ng katulong nitong si Allen at may magic naman daw ito. Na binara naman nga agad ng ating bida na lubos na ngangailangan daw siya ng isang kasambahay at ang alam niya nga lang raw ay maging tambay. Di mo dapat yan ika-proud pero sige na nga, ano next na gagawin ko po ika na nga ng dalaga. Wala na, ikaw na muna bahala, magbasa ka, magsyeste ka muna, pahinga ka muna na pinagtaka na nga ng dalaga at papabayaan lang daw ba siya nito. Di mo ba naisip na maaari akong magnakaw dagdag pa nga nito? Wala naman daw yun kaso tsaka katatapos nga lang raw niya mag-shopping kaya wala na raw siya cash ika na nga ng bida natin. Dumiretso na nga ito sa library at magtatrabaho nga lang daw muna siya, at dito pat awa-tawa at may mga babanatan daw muna siyang research papers ukol sa magic na pinadala sa kanya. Kung saan hinahanapan nga raw niya ng mga mali na nagbigay sa kanya ng palayaw na Red Pen Devil at lubos na kinatatakutan ng mga researchers. Di na nga nito namalayan ang oras kaya naman tumayo na't bubuksan na nga raw niya ilaw, sa gulat nga nito paglingon ay nakita si Charlotte sa sahig na tila may binibilang, na ayon sa dalaga ay sinsabi nga raw ni Allen ay pwede niya gawin ang anumang gusto niya ay binilang nga raw niya ang bawat guhit ng mga kahoy sa sahig na lubos kinabahala na nga ng bida natin at sinong matinong tao raw ang magbibilang ng kung anumang binibilang nito sus Mariesep Marimar. Dito na nga niya tinanong si Charlotte kung may hobbies daw ba ito. Wala naman sagot ng dalaga at pag may free time nga raw siya dati ay kung hindi paglilinis ay nagtitiklop daw siya ng mga damit at iba pa. Buisit ang lupit naman ng life mo tinalo mo pa si Princess Sarah at Sedi. Siguro naman kahit papaano may magaganda ka rin ala-ala dati ika na nga ng ating bida, kwento naman ni ate na may kapatid nga raw siyang nagngangalang Natalia na binigyan siya ng isang prutas dati na pabulok na, pero happy parent daw siya dahil minsan lang daw siya mabigyan ng prutas.
Na mas kinabwisit pa nga ni Allen sa loob-loob niya at di kinakaya ang life ni ate mo. Siya nga raw na pasaway, ay kahit papaano ay may magagandang alaala ngunit nahiya sa madramang buhay ni ate girl, na sa lupit ng buhay ay hindi alam kung ano ang salitang hobby. Kaya naman dito nag-uumapoy na nagka-ideya itong si kuya mo na bigyan nga raw ng crush course itong si Charlotte ng lahat ng naughty things sa mundo. Noong gabing ding iyon ay umalis at bumalik itong si Allen ng may daladala ng kung ano-ano, at kagaya nga raw ng pangako niya ay bibigyan niya ng crush course itong si Charlotte ng lahat ng naughty things sa mundo. Ano raw ba itong naughty things na ito? Ika naman ng dalaga. Pagbibida naman ng bida natin ay joy and pleasure nga raw ang ibig niyang sabihin, ngunit di lang basta naughty. Yung naughty na makasalanan dagdag pa nga nitong si Allen na kinablush na nga ni ate. Napakatotoo at inosente mong tao na bibihira na sa panahon ngayon, kaya sigurado akong nisumagot sa pamilya ng Duque ay di mo magawa ika na nga ni Allen dito. Ayon naman kay Charlotte ay mababait naman daw kasi ito sa kanya na sa isip-isip na naman ng bida natin ay astang alila talaga ang mga sagutan ni ate mo. Dito na nga mas nanggigil itong si Allen na experience sa dalaga ang sarap. Sarap na hahanap-hanapin ito hanggang sa mawala ito sa sarili. Teka, di tayo pwede gumawa ng bad ika naman ni Charlotte. Don't worry baby girl ika naman ni Allen at wala nga raw silang gagawing illegal baka madamay pa channel ng ating idol recap Candy todo effort pa naman. Okay sige, ano ba kasi ang sinasabi mo? Dito na nga ibinide ni Allen ang sandamakmak na cake, candy, alak at iba pa, na lubos pinagtaka na nga ng dalaga. Ito nga raw ang dinner nila ngayon at ang unang naughty thing na alay niya dito kay Charlotte, na bahala naman nga ang dalaga at masama nga raw ito sa diet nila, na in-expect na nga ni Allen na sasabihin ng dalaga, na siya rin daw talagang dahilan niya dahil sure daw siya na hindi ito nakakakain ng maayos noong nasa palasyo pa ito. Napakitang tao lang ang pagiging pamilya niya pero turing sa kanya ay katulong naman. Lubos tumatanggi at nahihiya naman nga itong si Charlotte maging tignan man lang ang cake hanggang sa muli na naman nga itong pasaringan ni Allen na papaano naman daw mararamdaman ng baker na pinaghirapang e-bake ang cake na yun. Tsaka sino daw ba boss niya ngayon? Di ba siya? Kaya wala naman na nga nagawa ang mahinhin nating dalaga kundi tikman ang cake na alay ng ating binata. Humirit na naman nga si ate Charlotte at tira na nga lang ni Allen ang kakainin niya, at dito nagulat nang sabihin ng ating bida na sa kanya lahat ng nasa kanyang harap. Hala, ba't mo naman ginestusan lahat ng ito na lubos pinag-alala na nga ni Charlotte? O bakit, gusto ko lang naman happy ka may masama ba doon ika na nga ni Allen, na lubos nagpa-blush na nga kay Charlotte. Kalaunan ay tinikman na nga nito ang cake at sabay sa kanyang paglunok ay siya namang pagbuhos ng kanyang mga luha, at sa tanan nga raw ng buhay niya ay ngayon lang may gumawa nito para sa kanya lalo't lalo na mabait sa kanya. Pinagdudahan pa nga nito kung may karapatan daw ba talaga siya na maging masaya. Lubos na antig naman nga damdamin ng ating bida at wala pa nga raw ito sa talagang happiness na nararapat para sa kanya, at nagsisimula pa nga lang raw sila. Gaya nga ng sabi ko ay ituturo ko sa iyo lahat ng kaligayahan sa mundong ito, at humanda ka dahil di kita papakitaan ng awa umiyak ka man, huwahahaha. Nakapagdesisyon na ako, bubusugin kita at iikot sa buong mundo. Ipapadama ko sa iyo lahat ng masasaya at magagandang bagay sa mundo hanggang sa magsawa ka, hanggang sa masabi mo mismo sa sarili mo na ikaw ang pinakamasayang babae sa mundo. Bakit ba ang nice mo sa akin Kuya Allen ika na nga ni Charlotte? Di ko din alam, basta sisiguraduhin ko na gagawin ko lahat basta't kasama kita. Pero wala akong maibibigay na kapalit sa iyo ribat na naman nga ni ate mo. Ay sus wala ako pake basta isipin mo na lang na napipilitan ka dahil pinilit kita, na kinatawa na nga ni Charlotte. Niyaya na nga lang ni Charlotte si Allen na samahan siyang kumain na sa una ay tinanggihan pa ng binata ngunit wa-epek sa mga pangmalakasang maamong mata ni ate Charlotte so ayon, nagsubuan na ang sweet naman sana all na naman na hype yan, hahaha. Pa-like at subscribe na lang lods ng mambagan man lang ako ng kilig, hahaha, salamat po. Lubos na excite na nga itong si Allen at nagustuhan nga raw ni Charlotte ang inialay niyang cakes dito kaya naman iserve niya na muna ang iba dito ng maunti-unti ng ating bidang dalaga. Magdamag na nga rin itong nagsunog ng kilay para lang mailista lahat ng naisip nitong naughty ideas para kay Charlotte, patawa-tawa na nga ito hanggang sa natigilan ito ng maisip na tila siya lang naman daw ang may gusto ng lahat ng kanyang inilista kaya itinapon na lang ang kanyang notebook. Dito na nga bumungad sa kanya si Charlotte na maagang naglinis sa kanyang bahay, at napansin na tila kagigising nga lang raw nitong si Allen.
Sa isip-isip naman ng ating bida ay di dapat malaman ni Charlotte na pinagpuyatan niya ang listahan ng mga naughty things na ipararanas dito sa dalaga kaya idinahilan na lamang na babalik na munang araw siya sa kwarto't mauna na raw itong si Charlotte mag-breakfast. Nilihis na nga rin ni Allen ang usapan sa hawak na wallet nitong dalaga, at di nga raw niya inakalang meron daw pala siyang wallet na ganito sa bahay niya. Nagulat nga rin ito sa sipag nitong dalaga at nakarami ng linis umaga pa lamang, na ayon nga rito kay Charlotte ay maliit na bagay lamang kumpara sa utang na loob niya dito sa ating bida. Sa isip-isip na naman nga ni Allen ay bukod sa napakasipag nitong dalaga ay iba din daw talaga ang taglay nitong ganda tila isang diyosa sarap maging asawa sanay di siya magbagot magsawa. Teka lang, lagi ka ba naglilinis dati sa dati mong tinitirhan ika na nga ng bida natin na sa isip-isip na naman ay nanggigigil sa pagmamaltratong ginawa ng pamilya ng duke sa pagkabait-bait na dalaga? Di naman nga makasagot si Charlotte at nagdahilan na lamang na maglilinis pa siya. Mas namanghana naman nga itong si Allen at wala man lang raw siyang naririnig na kung anumang paninira at reklamo dito kay Charlotte mula sa nakaraang pamilya at fiancé nito na frame up siya. Kung siya nga raw yun ay pag-uumpugin niya lahat ng mga itlog nito at pagbubuhol-bahulan lahat ng bulbol ng mga ito. Di naman daw sa wala itong galit bagkus ay sadyang ubod nga lang raw ng bait at kung may sasabihin man nga raw ito ay kikimkimi na lamang nito obserbasyon na nga nitong bida natin, mas nangingibabaw nga raw ang takot ni Charlotte sa mga ito dagdag pa ang low self-esteem nito. Bigla na nga lang natigilan sa kanyang pagmumuni-muni itong si Allen nang marinig ang isang boses na tila nakilala nito sabay tumakbo na nga sa entrada ng kanyang bahay. Inunahan na nga nitong ipinakilala ang dalaga at sinabing bagong katulong nga raw niya ito sa bahay niya, di pa man nga ito tapos sa kanyang sinasabi ay isinalansang na ito ng bisitang babae sa gilid at kinumusta ang bagong tagpong dalaga. Nagpakilala na nga itong Miatcha at surir nga raw siya ng Satiro Shipping Company Meow Meow Meow, na agad din namang binati ng nagulat na si Charlotte. Aba, di mo naman sinabi sakin may maid ka na pala Mr. Demon Lord ika na nga nitong pusa, na agad nang ang binara ni Allen at sinabing nickname niya nga lang raw yun ika nito kay Charlotte. Wait lang, parang familiar itong maid mo Mr. Demon Lord, eto siya ba itong nasa dyaryo ika na nga ni Ate Miatcha, na kinagulat na nga nitong si Charlotte. Miatcha, I can explain ika na nga ni Allen. Binara naman agad ito ni Miatcha at huwag nga raw silang mag-alala meow meow meow, priority nga raw nila ang mga customers kaya asahan nilang wala silang pakialam sa kung sino man ang maid mo. Nagpasalamat naman agad itong si Allen sabay patay mali siya naman ni Ate Miatcha at ano daw ba ang sinasabi nitong Demon Lord. Napangiti na nga lang si Allen maging itong si Charlotte na nagpasalamat din sa mabait na pusa. Wala yun ito namang mga ito, tsaka wala kaming serbisyo sa Neres Kingdom, hihihi. So papaano kung sakop nyo ang Neres Kingdom sa service nyo tanong na nga ni Allen sa babae, na bigla na nga lang natigilan at nag-poker face di masagot ang tanong ni kuya mo, hahaha. Kalaunan nga ay ibinigay na ni Allen ang ipapadala niyang parcel dito kay Miatcha na isang box ng potion, na ayon nga dito sa pusa ay mabente sa kanila. Namangha naman itong si Charlotte at gumagawa raw pala ng mga potion itong bida natin, dumagdag na rin itong si Miatcha na mas kikita nga raw itong si Allen kung sa bayan meninirahan. Reklamo naman ng ating bida na marami nga raw mga tao sa bayan kaya ayaw niya doon na kinainayang na nga nitong pusa at sayang naman daw. Ayoko nga di ba ang kulit mo ika na nga ni Allen na kinagulat nitong pusa. Kaya ka tinatawag na Demon Lord dahil dyan sa nakakatakot mong mukha chill step bro. Sabay drama na nga ni Allen with matching pa-flashback na naman, kung saan pinakita ang grupo ng mga bata na nagpunta sa gubat, at gustong makita ang Demon Lord na kinakatakutan ng lahat, lumutang naman siya mula sa kung saan na siya namang takbo ng mga ito. At ayon nga sa ating bida ay nagsilbi na nga raw siyang test of courage sa mga bata dahil sa palayaw niya. So bale nickname mo lang talaga ang Demon Lord ika na nga ni Charlotte na sinang-ayunan naman ni Allen, at sinabing simpleng sorcerer nga lang daw siya na nais mamuhay ng tahimik. Sus ayaw mo sa mga tao pero wagas ka naman makatulong ika naman ni Miatcha sa ating bida na tinawag nitong anti-social Mr. Nice Guy at napakakomplikado nga raw na tao. Ba't lagi ako na lang napapansin mo? Anyway maiba tayo, di ba may order service din kayo sa kumpanya nyo tanong na nga ni Allen dito. Abat syempre naman itong si ate mo sabay abot ng catalogs ng Avon dito kay Allen, na inabot din ito kay Charlotte at mamili na nga raw ito ng mga gusto nito. Lubos na tuwa naman ang dalaga at sinabi kay Allen na babayaran niya na lamang ito.
Nagulat naman ito nang sabihin ng ating bida na huwag na nga raw nito alalahanin pa ang pagbayad, dagdag pa nga ng bida natin na pag nakaramdam nga raw siya ng kaunting pag-atubili sa dalaga ay bibilhin niya lahat ng nasa catalog kaya mamili na nga raw ito. Natawa na nga lang itong si Miacha at ang cute nga raw ng dalawa. Ate Maid, ribat ka din kasi kay kuya, kung ako yan sesepakan ko yan ng killer cat punch ko niya. Alam mo ba ito ang best way para mailabas ang stress mo, dagdag pa nga ni Ate Miacha. Natigilan na nga sila nang bigla na lamang ngumisi itong si Allen at tila nagka-ideya sa susunod na naughty thing na alay niya dito kay Charlotte. Makalipas ang ilang araw ay dumating na nga ang kanilang package na lubos kinatuwa na nga ni Charlotte. Dumating na rin ang package nitong si Allen ngunit di muna ipinakita sa kanila. Ano ba balak mo dyan, Demon Lord? Ika na nga ni Miacha sa ating bida. Abat syempre gagamitin ito naman, parang tanga ika naman ng ating bida. Pero di nga raw siya gagamit, sabay tapik ng balikat ni Charlotte at parang araw ito sa dalaga. Hala, kayan ka na naman, para sa akin ba yan? Kinataranta na nga nitong si Charlotte. Dito na nga ibinide ni Allen ang laman ng package, kung saan bumungad na nga sa kanila ang isang punching bag. Lubos pinagtaka na nga ito ni Charlotte at bakit daw ba siya ang gagamit nito, na ayon naman kay Allen ay siya nga raw naughty thing na alay niya dito sa araw na yon. Nabahala naman itong si Miacha at ano daw ba ang pinag-uusapan nitong dalawa? Foreplay daw ba ito? Sas Mariasep ka, Allen, di mo naman sinabi sa akin na ganito trip mo at sa inosenteng dalaga pa niya. Diyos ko, patawarin ka. Buisit ka talaga, iba na naman iniisip mo, ika na nga ni Allen, sabay lagay na nga nito ng gloves sa bida nating dalaga. Muling ibinida na nga nito ang punching bag na siya nga raw paglalabasan ng stress ni Charlotte. Sabay nilagyan pa nga ng picture ng ex nito na siyang sesepakan nga raw nito. Di naman nga makagalaw si Charlotte at kinain na naman ng takot kaya naman pilit pagpapalakas ng loob ang inalay dito ni Allen, at okay nga lang raw magalit at maglabas ng sama ng loob, lalo na raw sa kaso ni Charlotte na mahilig magkimkim at masama nga raw ito sa pagkatao nito. Tsaka sa una nga lang raw siya mag-aatubili. Pag nasanay na nga raw siya ay hahanap-hanapin niya na ito, sabay pang malakas ang huwahahahaha na nga ng ating malakontrabidang bida. Ano kasi, di naman ako talaga galit, mahinhin na pagbanggit na nga ni Charlotte na kinabwisit naman ni Allen at panong di raw ito galit sa kabila ng mga ginawa sa kanya ng mga Doro-demonyong mga taong ito. Baka raw may mabuting dahilan ang mga ito, ika naman ni Charlotte. Sa Smeriasep naman, Charlotte, tinraidor ka na lahat-lahat, inalila na parang muchacha. Itinapon na parang basahan, tas ngayon kabutihan pa ang nakikita mo sa kanilang dahilan. Ano, papatawarin mo na lang, ganoon na lang. Ribat naman si ate na utang na loob nga raw niya sa mga ito ang pagpapalaki sa kanya. Tsaka ano ba naman daw siya kumpara sa prinsipe, kaya gets niya naman daw kung bakit. Sa isip-isip naman ng ating bida ay tila mas malala pa nga raw sa inaakala niya ang katangahan, kalaliman ng sugat ni Charlotte. At dapat nga raw nag-work na plano niya sa ngayon, kung saan una raw ay ipaparealize niya kay Charlotte ang galit nito sa mga ito. Tas step 2, susugod na nga raw sila sa Neres Kingdom para ibuking ang prinsipe. Step 3 ay papatunayan nila na inosente itong dalaga. Tas last step, solve na lahat and happy na si baby Charlotte ever after, yehe. Pero sa kaso nga raw ni Charlotte ay malabo pa ito sa ngayon, at baka nga raw kung sakali man na mapatunayan man nila ang kasamaan ng prinsipe ay akuin pa ito ni Charlotte na mali niya, dagdag pa nga ng nag-aalalang si Allen. Dito na nga sila nagulat nang bigla na lamang sabihin ni Allen na imbes na suntukin ni Charlotte ang punching bag, ay siya na lamang suntukin nito. Naguluhan naman ang dalaga at di nga raw niya yun magagawa sa ating bida. Sa kabila ng pagtanggi ni Ate Charlotte mo ay wala naman itong magawa-gawa nang nilagyan ni Allen ng magic ang gloves niya na siya nang biglang nagliwanag, at dito gumalaw ng tila may sariling isip, sabay rekta pang malakas ang sumuntok na nga sa ating bida. Lubos kinagulat na nga ito ng dalawang dalaga, sabay explain na nga ni Allen na huwag silang mag-alala at magic niya nga raw ang may gawa nito. Sa kabila ng pagkataranta ni Charlotte ay bumanat na naman nga si Allen at sinabing kahit ano nga raw mangyari, santokan niya man ito, apakan, sipain, murahin, mahalin awayin ay kailan may hinding-hindi nga raw niya ito papabayaan at iiwan. Di na nga raw ito ang dating tinitirhan niya, at pwedeng-pwede nga raw niya maramdaman at sabihin anumang nais niya. Malaya ka dito, dagdag pa nga ng pakyut nating bida. Kinilig na naman nga si ate mo at talaga daw pag nagpasuntok pa ito para lang sabihin lang lahat ng yon. Abat syempre, sigurado kasi di ka naman makikinig kung di ko yun ginawa, pasaring na nga nitong bida natin.
Tsaka huwag ka na masyado mag-alala, basic lang ito sakin sabay heal na nga sa pisngi niya. Lahat ng bagay pwedeng masolusyonan, kaya gusto ko gawin mo lang kung ano gusto mo nang walang pag-aalalang iniisip ika na nga nito kay Charlotte. Di naman nawala ang pag-aalala sa dalaga at huwag na nga raw ulit itong gagawin ni Allen, at di nga raw kaya ng heart niya na nasasaktan itong si Allen nang dahil sa kanya. Natarante naman si Allen nang makita na paiyak na itong si Charlotte sabay kinuha na ang gloves at nag-promise. Kahit papaano ay lumakas na nga rin ang loob ng dalaga at simula nga raw ngayon ay susubukan niya ng mas maging matapang at totoo sa kanyang nararamdaman. Natuwa naman si Allen at sinabing huwag nga raw mag-alala itong dalaga, at kahit matagalan man daw ay sasamahan niya ito. Moment na nga ang dalawa habang pinagmamasdan ni Miacha ang mga mangtanga. Ibinalik na nga lang ni Allen ang punching bag at mukhang di na nga raw nila kakailanganin pa, na okay lang din naman daw kay Miacha. Sabay pagbibiro sa binatilyo na alam naman daw niya na marami pa itong bibilhin pagdating ng panahon ay habang ang dalawa naman ay naiwang nagtataka sa mga pinagsasasabi ni Miacha. Habang sa malayo may nakatanaw na isang misteryosong dalaga. Habang ikaw naman pipindot ng like at subscribe baka naman, hahaha. Panibagong araw na naman sa ating mga bida, kung saan pinapapili ni Allen itong si Charlotte ng gusto nitong inumin. Since bago na naman nga ito sa ating bidang dalaga ay nahiya itong mamili kaya sinabing parehas na nga lang raw sila ng iinumin ni Allen, dito na nga inilabas ni Allen ang isang nakakadiring inumin kaya natarante itong si Charlotte at pinili na ang tea. O diba, nagbago isip mo? Di ba usapan kasi natin sabihin mo na ang gusto mo lagi, pasaway ka ika na nga ni Allen. Di daw kasi siya sanay na nagagawa at napipili ang gusto niya, tsaka actually yung pag-alis ko ay siya pa nga lang first time ko na mismong ako ang nagdesisyon ika na nga ni Charlotte. Yun na nga punto ko, kaya simula ngayon sabihin mo na lahat sakin pag may gusto ka o anuman na nais mo dagdag na nga ni Allen sa cute-cute na dalaga. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nagulat na nga lang sila nang may isang babae ang lumutang sa bintana, at nagsabing nahanap na nga raw niya si Allen sa wakas. Paano nga raw siya nahanap nito ika na nga ng bida natin? Basic nagtanong-tanong ako, ika na nga ng dalaga. Gagi, parehas ka pera ng dati ika na nga lang ni Allen. Napatanong naman na nga si Charlotte kung sino daw ba ang babae, nabigla na nga lang tumabi kay Charlotte at siya nga raw dapat magtanong noon. Sabay nagpakilala na si Eruka Crawford, kapatid nitong si Allen. Singit naman si Allen at sinabing stepsister niya nga raw ang dalaga. Dagdag pa ni Allen na ulila nga raw siya noon at ang Crawfords ang kumapkop sa kanya at si Eruka ang anak ng mga ito. Kaedad mo lang yang baliw na yan ika na nga nito kay Charlotte. Nagulat naman si Charlotte nang tanungin ni Eruka kung jowa daw ba ni Allen itong dalaga, na mariing tinanggi naman na nga ng dalawa. Kung ano-ano na nga ang sinabi ng dalawa at natarante sa sinabi nito at ito nga raw ang totoo. Okay, masyado ka naman in denial ika na nga ng kapatid nito at binaling na nga atensyon niya kay Charlotte. Inunahan na nga ni Allen na ipakilala ang dalaga na si Charlotte Evans, na nagtatagong kriminal nga raw ng katabing bansa na kinagulat na nga ni Charlotte. Paliwanag naman ni Allen na malalaman din naman daw ito ni Eruka kaya mas okay na sabihin na nga raw nila ng maaga. Nagets naman nga ito ni Charlotte at dito kinwento na nga ni Allen kay Eruka ang mga pangyayari. Matapos marinig ang kanilang kwento ay nabwisit na nga ito kay Allen at di nga lang daw ito tanga, kundi ubod nga raw ng tanga. Imbes na pakainin nga raw ito nito ng mga kung ano-ano at pagsuntukin ng kung ano-ano ay turuan nga raw ito nito ng mga bagay na mas gusto ng mga babae at may enjoy ng mga kagaya niyang babae, sabay iyak na nga sa harap ng nawawerduhan sa magkapatid na si Charlotte, at sa kanya niya na nga lang daw sabihin ang mga gusto niya wag na sa tatanga-tanga niyang kapatid. Di ka man lang ba sakin nagdududa, ika na nga ni Charlotte dito. Mukhang kulang-kulang man nga raw itong si Allen ay malakas naman daw radar nito sa masasamang tao kaya tiwala nga raw itong si Eruka na mabuting tao itong si Charlotte. Teka nga lang bakit ka nga pala nandirito singit na nga ni Allen sa dalawa. Ayon naman kay Eruka ay nandirito nga raw siya para iuwi itong kapatid ngunit nagbago na nga raw isip niya. At siya na nga raw mag-aalaga dito kay cute-cute Charlotte at magtuturo dito ng naughty things. Ngisi na nga itong si Allen at siya nga raw magtuturo dito ng mga bagay na iyon. Ngunit ayaw talaga patalo nitong si Eruka at sinabing may mga bagay daw na tanging mga kapwa babae lamang ang nakakaalam sa tunay na pleasure nila. Pinag-agawan na nga si Charlotte ng dalawang baliw hanggang sa magkasundo na nga ang dalawang tanga na mag-compete sa kung sino ang makakapagpahina ng tuhod ni Charlotte sa sarap.
Rekta na nga sila sa bayan at dito pinalitan ang kulay ng buhok ni Charlotte bilang disguise nito. Ibalik na nga lang raw nila sa blonde pag nakauwi na sila, at mas gusto nga raw niya itong naka-blonde. Sabay nag-blush na nga ang dalawang babae sa sinabi ni Allen habang ang bida naman natin ay nagtataka kung may nasabi daw ba itong masama. Aba-aba pumupuntos ka na agad bro, di pa nga tayo nagsisimula, ika na nga ng mapang-asar nitong kapatid habang si Charlotte naman ay todo takip at nahihiya. Wala na ngang inaksayang oras si Eruka at wala nga raw silang mapapala na magets ni Allen ang sinabi nito, kaya umalis na ito kasama si Charlotte at simulan na nga raw ang kanilang showdown. Kung saan tuturuan nga raw niya si Charlotte naman amit na gustong-gusto ng lahat ng kababaihan. Rekta na nga sila sa isang dress shop na kinailang na nga ng ating bida at na-OOP daw siya. Ngunit di nga raw siya pwedeng magpatalo at nasa kalagitnaan sila ng kanilang competition, sabay napa-flashback na nga itong si Allen ng kanilang nakaraan, kung saan maging noon pa man ay lagi na silang nagko-compete ni Eruka, na lagi din naman daw sa kanya talo. Hanggang sa maputol na nga ang pagmumuni-muni nito nang ipakita na ni Eruka ang outfit ni Charlotte. Di na nga kinaya ni kuya mo nang makita ang makinis na legs ni ate Charlotte mo, sabay binanatan na nga puso niya, at kailangan nga raw niya itong patigilin ang kumalma ang betlogs niya. Lubos nag-alala naman si Charlotte habang itong si Eruka ay wala lang. Muli na ngang pumasok sa changing room itong si Charlotte sabay change topic na ng dalawang magkapatid, at ano raw ba gustong ipagawa nitong si Allen. Ayon naman kay Allen ay imbestigahan nga raw nito ang estado ng Neres Kingdom at ang kaso ni Charlotte. Okay bro, ako na bahala, tsaka sigurado may tropa naman doon si Dad, gusto mo silipin ko na din yung prinsipe, dagdag pa nga ni Eruka. Huwag na, sagot na nga ni Allen, gusto ko din malaman kung sino yang pot ang inang yan pero sa ngayon baka ano pa magawa ko, madamay pa bansa nila, kaya huwag na muna sa ngayon. Pang-ising-isi naman itong si Eruka at ang laki ng araw ng pinagbago ni Allen at ngayon nga lang raw niya ito nakitang nag-alala sa iba, na lubos kinatuwa na nga nito. Bigla na nga sumingit sa eksena si Charlotte at di nga raw niya maisara zipper sa likod niya, kaya to the rescue naman si Eruka, hanggang sa mag-iba na nga lang itsura nito nang makita ang likod ni Charlotte. Nahihiyang lumabas na naman nga itong dalaga habang itong si Allen ay comment na naman na masyado nga raw maikli ang suot nito. Diyos ko naman bro, ganyan talaga para palaban ang rampahan, ika na nga ni Eruka dito. Di ko talaga magets ang mentalidad niyong mga babae, ika na nga ni Allen hanggang sa natigilan na nga lang ito nang ipakita ni Eruka ang likod ni Charlotte, na puno ng peklat. Nagtaka naman ang dalaga at kung may problema daw ba, ngising pagtatakip na nga lang sila Allen sa mga nakita at sinabing maganda nga raw ang damit nitong si Charlotte kaya huwag itong mag-alala. Napaisip na naman nga si Allen sa pinagdaanan nitong dalaga, at malala pa nga raw ay mismong si Charlotte ay di alam na may mga peklat siya sa likod. Agad ginamot na nga ito ni Allen habang sa isip-isip na naman niya ay madali nga lang raw niya naalis ang peklat sa pamamagitan lamang ng isang simpleng magic na nangangahulugan lang na wala man lang tumugon sa mga sugat nito noong nasa kaharian pa ito, na lubos nagbigay panggigigil na naman dito sa bida natin. Bigla na nga lang nito tinawag si Eruka at tungkol nga raw sa usapan nila kanina ay nagbago na isip niya. At kakailanganin nga raw niya tulong nito habang itong si Charlotte naman ay naiwang nagtataka. Nagdahilan na nga lang sila na may mga surut nga raw sa kanilang bahay, na kailangan nilang puksain kaya humingi nga raw siya ng tulong kay Eruka. O siya, balik sa competition, ikaw naman bro ang pumili ng outfit ni Charlotte, ika na nga ni Eruka. Nahiya naman si Allen at sa ibang lugar na nga lang raw sila ngunit wa epek sa palaban nitong kapatid. Wala na nga itong nagawa kundi pikit matang pumili ng damit hanggang sa mamula na nga lang ang dalawang dalaga nang makita ang napiling damit ni Allen, maging ang binata ay nagulat nang makita na ang napili niyang damit ay labas-utong labas kaluluwa outfit kaya inasar na naman ito ng kanyang kapatid. Matapos ang kanilang shopping ay dumiretso na sila sa labas at tuturuan nga raw ni Allen ang dalaga na mag-release ng stress sa pamamagitan ng pagbili ng gusto nito. Napunta na nga sila sa isang bangkita at dito nagsimulang maghanap ng maaaring magustuhan ni Charlotte. Bagamat pilit sinusubukan ay nabanata na naman nga ito ng kapatid niya na walang katest-test sa mga bagay na cute. Nagpahinga na nga muna ang tatlo at napagod sa pag-iikot-ikot, habang si Charlotte naman ay nahihiya sa dalawa at napapagastos nga raw. Huwag nga raw mag-alala itong dalaga, ika naman ni Allen, at bahagi nga raw yun ang pagtuturo sa kanya tsaka bumagay naman daw lahat dito kay Charlotte. Kinilig na naman nga si ate mo sa mga banat ni kuya mo habang si Eruka ay nanonood lamang sa kalandian ng dalawa.
Na binanatan na naman nga si Allen na walang katest-test at siya lang naman daw halos pumili ng lahat. Ribat naman nga si Allen at sadyang di lang daw nila Eric ang tist niya. Susrar ason ka pa, sabihin mo tanga ka lang talaga, banat na naman nga ni Eruka hanggang sa nagkainitan na nga ang dalawa. Pumagitna na nga ang ating bidang dalaga at huwag na nga raw mag-away ang dalawa. Nag-sorry naman ang dalawa at normal nga lang daw ang ganito sa kanilang magkapatid. Ngunit pinagsabihan pero ni Charlotte na bad nga raw ang nag-aaway na kinatulala na nga lang ng dalawa. Napaisip naman si Allen na tila nauungusan na siya ni Eruka kaya muling niyaya ang dalawa at tila may naisip na namang ideya. Sa kanilang paglalakad ay nalihis na nga ang atensyon ni Eruka nang makakita ng isang high-tech na wheelchair na agad na nga nitong pinuntahan, na nag-iwan na nga kila Allen at Charlotte ng magkasama. Dinala na nga niya ang dalaga sa isang jewelry shop at dito ibinili ng isang hair clip na kakulay nga raw ng mata ni Charlotte. Nagulat naman ang tendera nang bayaran niya ito ng gold coin at isang silver coin lang naman daw ang halaga ng hair clip. Keep the change na nga raw, ika naman ang nagpapapogi points nating bida. Kinilig na nga si Ate Charlotte sa pa-hairclip nitong bida natin habang si Allen naman ay kumunat din ng itlog nang makita ang kakyutan ni Ate Mulandi mong hype ka, hahaha. Naputol naman moment ng dalawa nang may nakabangga na nga kay Charlotte na mayayabang na tambay, na kinabwisit na nga ni Allen at babanatan na sana nito, ngunit naalala ang pangaral sa kanila ni Charlotte kaya siya na lamang nag-sorry sa dalawa. Teka anong sorry Eddie, sana walang pulis, ipahiram mo sa amin ng isang gabi ang kasama mo ng quits na tayo sa atraso mo, ika na nga ni Boy Palaboy. Pilit nagtimpi naman si Allen sa kabila ng kamanyakan ng mga ito hanggang sa di na nga niya napigilan ng bandang hahawakan na nito ang dalaga. Maging si Taba ay nakatikim na nga rin ng suntok mula sa gigil na gigil nating bida at huwag na huwag nga raw nila mag-alaw-galaw ang Charlotte niya. Natuwa naman ang mga meron sa nakita nila habang ang bida naman natin ay agad nag-sorry sa dalaga at nakipag-away siya na taliwas sa bilin nga nito sa kanila. Moment na naman nga ang dalawa nang sabihin ni Charlotte na okay nga lang daw yun dahil alam niya namang ginawa lang ito ni Allen para maprotektahan siya. Dito na nga napaisip si Allen na tila ito ang sinabi sa kanya ni Eruka na unti-unting pagbabago niya, at namanghana sa kabila ng mga pinakita niya ay di sa kanya natakot itong si Charlotte. Natuwa na nga itong si Allen sabay sabi kay Charlotte na tila naaadik na nga raw siya sa pagtuturo ng naughty things sa dalaga. Habang sa malayo naman ay nakatanaw itong si Eruka at tila natalo na nga raw siya sa kanilang competition, at lugi daw talaga siya paglablaban at kiligan na ang labanan. Hanggang sa nawala na nga ang mga ngiti nila ng isang golem ang lumutang mula sa kung saan. Pero syempre papahuli ba naman, like at subscribe nyo mga lods, kayo pa mga palaban, hahaha, salamat in advance moi. Nilapitan na nga ni Allen ang nasabing golem at dito tila nakilala ito at tinanong kung Megath daw ba pangalan nito. At nang makumpirmang si Megath nga ito ay may patapik-tapik na nga itong si Allen sa braso nito at tila barkada lang ang kausap. Nabwisit naman si Megath at di nga raw niya kilala ang ating bida na inatake na nga nito hanggang sasabihin na nga ni Allen ang kanyang pangalan. Sa gulat ng golem at nakilala na nga nito ang ating bida ay napaluhod na nga ito sa sobrang takot sabay buong nangangatog na nag-sorry sa tinukoy nitong Great Demon Lord. Pang-ising-isi na nga itong si Allen habang ang mga alip-ores naman ni Kuya Megath ay lubos ang pagtataka sa kung bakit takot na takot ang kanilang boss sa kaharap nitong lalaki. Hype kayo, wag na kayo bumoses, galitin nyo na lahat, huwag lang siya tatanga-tangan nyo, ika na nga ni Megath sa kanyang mga alagad. Dito na nga rin pumasok sa eksena si Eruka at ipinaliwanag kay Charlotte ang mga nangyayari, na ang tatay nga raw nila ay ang chairperson ng pinakamalaking magical academy sa kanilang bansa. At ang kapatid nga raw niya ang pinakabatang nakagraduate sa akademyang ito sa edad na 12 lamang, at rekta naging teacher na rin ng akademyang iyon kaya pwede na nga raw nilang sabihing genius itong si Allen. Nagulat na nga si Charlotte sa mga nalaman nito habang itong bato naman ay todo nagmamakaawa pero napatawarin ang ating bida sa naging asal niya dito. Matagal-tagal na nga raw niyang di narinig ang tawag sa kanya na Great Demon Lord, ika naman ni Allen na paliwanag naman ni Eruka kay Charlotte na palayaw nga raw ito ng bro niya noong naging teacher ito. O siya, tumayo ka na dyan Megath, ika na nga ni Allen sa nagmamakaawang golem at wala naman daw ito nagawa sa kanya. Ngunit ang mga tauhan nga raw nito ay minanyak ang kanyang. Natigilan na nga si Allen at di mo ari kung ano daw ba niya si Charlotte, hanggang sa ibulong na nga lang nito sa golem na babaeng mahalaga sa kanya. Isang umaga,
Nakita na nga lang nila Eruka na nagmo-moment itong si Allen at tila malungkot. Sus, nag-away kayo ni Charlotte ika na nga ni Eruka, na kinagulat na nga ng ating bida. Dito na nga nagkwento si Allen ng mga kaganapan kagabi. Ayun nga dito ay binigyan nga raw niya ng sweldo na itong si Charlotte at katapusan na ng buwan, bilang party nga ng naging usapan nila noong una nang i-hire niya ito bilang isang kasambahay. Sa una ay tinanggihan pa nga ito ni Charlotte at nahiya sa ating bida. At naglilinis lang naman daw siya at simple lang naman daw ang natutulong niya dito, pilit pagkumbinsi naman nga si kuya mo at higit pa nga raw doon ang nagagawa ng dalaga na lubos pinasasalamat nga nito kay Charlotte, kaya sa huli ay malugod na nga itong tinanggap ng cute-cute na dalaga. Maaari nga raw itong ipunin ni Charlotte ika naman ni Allen pero nirerekomenda nga raw niya na gastusin ito ng dalaga sabay tinanong na nga ito kung ano ang nais niyang bilhin kung sakali. Napaisip naman si Charlotte na kina-excite na nga ni Allen at tila may naisip na nga raw ito, ngunit kinalungkot nang sabihin ni Charlotte na kung maaari nga raw ay pumunta siya ng bayan ng mag-isa lamang. Ito na nga ang lubos pinuproblema ngayon ng ating bida at di nga raw niya maatim na hayaang magsolo itong si Charlotte habang itong mga dalaga naman ay esnab lamang sa kanya. Nabwisit naman si Allen at di siya pinapakinggan ng dalawa hanggang sa magpatuloy na lang ito sa kwento niya kung saan binawi nga raw ni Charlotte ang sinabi nito't nahiya na naman sa bida natin. Kaya naman pinayagan na lamang ito ni Allen nang maiwasan ang pagkalungkot ng dalaga sus di talaga makahindi ang landi. At dahil nga doon ay di maiwasang mag-alala ng ating bida at first request nga raw ito sa kanya ni Charlotte. Ayon naman kila Eruka ay madali lang naman daw solusyon sa pinuproblema nitong si Allen, at siyang tunay nga ay sinundan na nila ang pinag-aalalang dalaga. Dito na nga napatanong sila Eruka kung bakit daw ba nagpunta ng bayan itong si Charlotte, ayon naman kay Allen ay may bibilhin nga raw ito ngunit di nga raw sa kanya sinabi ng dalaga at secret nga raw. Inasar na naman nga nila Eruka ang ating bida at may pa-secret na nga raw ngayon ang dalaga maging sa kanya ngunit nagulat nang makitang mas natuwa pa ang bobo at natututo na nga raw magdesisyon mag-isa itong si Charlotte. Kalaunan ay nag-alala na naman nga sila nang makita na tila naliligaw na ang dalaga. Dumagdag pa nga itong si Mia Cha na baka magawi nga raw itong si Charlotte sa Mir District na kilalang delikadong lugar sa bayang iyon, at pinamumugaran nga raw ito ng sindikato na Serpent Fang. Lubos nag-alala na nga sila sabay nagpresente na nga itong si Eruka na kunwari makakasalubong si Charlotte sa bayan nang di naman daw mapansin na sinundan nila. Pinigilan naman ito ni Allen at first time adventure nga raw ito ni Charlotte at ayaw niyang magkaaberya. Sabay nagpaalam na nga sa kanila at may aasikasuhin muna nga raw siya na lubos pinagtaka na nga nila Eruka. Samantala, nagkatotoo na nga ang sinabi ni Mia Cha at naligaw na si Ate Charlotte mo sa kuta ng mga kawatan. At siyang tunay nga ay sumalubong na sa ating bidang dalaga ang grupo ng Serpent Fang. Nabahala na nga sila Eruka kaya tutulungan na sana si Charlotte ngunit sa gulat nila ay tila may fiesta na welcome ng grupo ang pinag-aalalang dalaga. May pa-confetti pa nga ang mga tanga habang si Charlotte naman ay lubos nagtataka. Dito na nga bumalik sa eksena itong si Allen at sinabing inunahan na nga raw niya si Charlotte at binyantaan ang grupo ng mga kawatan na tratuhing maayos si Charlotte kung sakaling mapadpad sa kanilang lugar. Wala naman nagawa ang mga kawawa at pinabaunan nito ng kanya-kanyang bukol. Nagulat naman ang mga kawatan nang mapansin ng dalaga na sila ay sugatan sabay inalayan pa nga ng mga potion nang sila ay gumaling na nagsimoment na nga at biyaya nga raw ng may kapal at Diyosa ang dalaga, at simula nga raw ngayon ay magbabagong buhay na sila. Napatanong na nga ang mga ito kung ano daw ba ng dalaga ang Great Demon Lord, na pinagtaka na nga rin ni Charlotte at kakilala pala nila si Allen. Nadamay lang kami dito nananahimik kami nagbobold sa com shop pabulong-bulong na nga ng isa na agad kinataranta ng boss nila at tila naramdaman na nasa paligid lamang ang Demon Lord. Sumagot na nga si Charlotte at ekanwento kung papaano siya tinanggap ni Allen at ang kabaitan nito sa kanya, at dito sinabi na maaari nga raw na sabihing master niya si Allen. Lubos umunat na naman nga lahat ng uunat kay Allen at kinilig sa sinabi ni Charlotte habang ang mga miyembro naman ng Serpent Fang ay ang duda at baka nilolokot binyantaan rin daw itong dalaga. Nabwisit naman si Allen ngunit naintindihan naman ang pinanggagalingan ng pagdududa ng mga ito. Maladyosa naman kasi talaga itong si Charlotte habang siyang araw ay kinakatakutan ng sangkatauhan. Nagulat na naman nga si Allen nang ipagtanggol siya ni Charlotte at napaka-gentleman nga raw niya. Pang-ising-isi na nga ito sa pinagtataguan nitong iskinita hanggang sa mabulangtang na nga lang sila nang sabihin ng dalaga ng buong saya na tinuturuan nga raw siya ni Allen ng naughty things.
Noong isang gabi pa nga lang raw ay magdamagan sila ni Allen na nagsagawa ng naughty things. Depensa naman ng ating bida kila Eruka ay magdamag nga raw sila naglaro ng video game at wala ng iba. Kalaunan ay nagpaalam na nga itong si Charlotte sa mga bagong tagpo nitong fans na pinag-alala na naman nila at baka maliga na naman ito ng pupuntahan. Ngiting malakontrabida na nga si Kuya Mo at wala na nga raw sila dapat alalahanin pa, at kinontrol na nga raw niya buong lugar. Huwahahahahaha. Sila, maging itong mga aso nagmukhang mga bobo. Since wala naman na nga raw trouble pa para kay Charlotte ay nagpresente na itong si Miacha na siya na lang magbabantay kay Charlotte, at di daw pwedeng malaman ni Allen kung ano ang bibilhin ng dalaga, since kaya nga ito nakiusap na mag-solo noong una pa lamang. Wala namang naging angal dito si Allen kaya ayun naghintay na lamang. Nang matapos ngang mag-shopping ang bida nating dalaga ay muli nang nagpakita sa kanila itong si Miacha, at may kasama na nga raw si Charlotte ngayon na tila kakilala nito. Nagpahabol pa nga ng tanong itong si Allen sa kung ano daw ba ang binili ni Charlotte, ngunit maging si Miacha nga raw ay di alam at di na niya tinangkapang tignan. Kalaunan nga ay nakita na sila ni Charlotte kasama ang tindera ng jewelry shop na pinuntahan nila dati, at dito pinagtaka ng ating bida at bakit daw ito sa kanya nagpapasalamat. Kwento naman ni Charlotte na bukang bibig nga raw ng buong nayon ang Demon Lord, at kung papaano nito ginawang safe ang kanilang lugar. Dahil nga sa kapraningan ni Allen ay di niya sinasadyang masupil lahat ng masasamang loob sa lugar na iyon na lubos pinasasalamat na nga ng lahat ng taga-ron. Todo pasalamat na nga si ate tindera habang itong si Allen ay lubos pero nagtataka at ginawa lang naman daw niya ay ang protektahan itong si Charlotte. Nagkahiyaan na nga ang dalawa nang biglang sabihin ni ate na swerte nga raw itong si Charlotte sa boyfriend niya, na cute-cute na tinanggi na nga ng dalawa. Napangisi na nga lang si ate at dito nagpaalam na sa kanila. Todo blush na nga si Kuya Mo at inilihis na lamang ang usapan at kinumusta ang shopping ni Charlotte, tuwang-tuwa na nga sa kanilang ipinakita ni Charlotte ang mga pinamili nito na mga regalo nga raw niya kila Eruka at Miacha. Tuwang-tuwa na nga ang dalawa sa natanggap nilang regalo habang ang bida natin ay todo moment na at wala siyang regalo. Uy Charlotte, Kwan, kasi, wala ba ako regalo dyan ika na nga nang bumubulong-bulong na si Allen. Malungkot na ekwenento na nga ni Charlotte na todo hanap nga raw siya ng magugustuhan nitong si Allen ngunit wala siyang mahanap. Ba naman yan kahit bato pa yan, papel, uod, kulangot basta bigay mo nanginginig patatanggapin ko yan litanya na nga nang naghuhumindik na damdamin ng ating bida. Natarante na naman nga ito nang mag-sorry sa kanya si Charlotte, at lagi na nga lang daw siya ang nakikinabang habang wala man lang daw siya maibigay na maganda sa tingbida, kaya naman iminungkahi ni Charlotte na kung okay nga lang daw kay Allen at napansin niya nga raw na tastas na ang robe nito ay hayaan niyang tahiin niya ito para sa kanya, at habang tinatahi nga raw niya ito ay sabihin ito sa kanya lahat ng gusto nito ng next time ay mabilhan niya na ito ng regalo. Lubos na mula na nga ang ating bida at kinilig sa kinalabasan ng mga pangyayari sana all na naman buwisit yan. Palike at subscribe na din po sa mga kapwa ko bitter dyan, hahaha, salamat. Isang gabi, tuwang-tuwang ekwenento na nga ni Charlotte kay Allen ang tungkol sa isang libro na nirekomenda sa kanya ng ating bida, at ang daming araw nitong naturo sa kanya tungkol sa kanilang lugar. Naibinida na naman nga ni Allen na isa sa nais niyang ma-experience nitong si Charlotte bilang isang naughty thing. Ngising Doro demonyo na naman nga ang ating bida at tinanong si Charlotte kung may nais itong puntahan since curious ito sa mga nabasa nito. Nahiya na naman nga ang dalaga at eto na naman nga raw si Allen, naiilang nga raw siya na magbigay ng lugar na nais niyang puntahan since may utang na loob nga raw siya sa bida natin tsaka mas masaya nga raw siya na kasama itong si Allen sa mansion kaysa sa anupaman. Dagdag pa nga nito na baka kung araw-araw na nga lang raw siyang tuturuan ni Allen ng mga naughty things ay baka maging naughty girl na nga raw siya pilit pagkumbinsi na nga nito sa bida natin, na siya na ngang nagpaisip kay Allen at may point nga raw itong dalaga. Sa isip-isip na naman nga ng bida natin ay di naman daw niya nais na dungisan ang inosenteng isip nitong si Charlotte bagkus ay nais niya lamang ay paranes dito ang mga karanasang ipinagkate dito sabay ngisi na naman nga at ipupush niya nga raw ang kanyang ideya. Oy Charlotte, kung gagala tayo magiging happy ka ba tanong na nga ni Allen sa cute na dalaga. Syempre ano ika na nga ni Charlotte na binara na agad ni Allen at kasado na nga raw ang lakad nila. Di na nga nakahirit pa itong dalaga at kung ano-ano na ang naisip na itinerary ng excited na binata, sabay pang malakas ang hawak na nga nito sa baba ni Charlotte at saan na raw ba nito nais pumunta.
Ayoko ika na nga ng nababahalang dalaga ngunit nagpasaring na naman ang ating bida na maglalagay na nga lang raw siya ng sumpa sa sarili niya nang mapilitan ito hanggang sa natigilan na nga ang dalawa nang bigla na nga lang lumutang sa eksena itong si Miacha, at may delivery nga raw ito sa kanila. Isang regalo na trip for two sa Yunoha region. Dito na nga pinakita na nasa biyahe na ang dalawa sakay ng isang karwahe. Ganda view ano Charlotte ika na nga ni Allen sa tuwang-tuwang dalaga. Oo nga ika naman ni Charlotte at di pa nga raw niya ito na experience. First time nga raw niya na nakasakay sa karwahe ay noong panahon pa na tumetakas siya ngunit nasa ilalim nga raw siya nito kaya wala siyang view na katulad nito. Biglang change topic na nga ang bida natin at sa isip-isip nga nito ay wrong move siya sa topic niya at sinabing wala na nga raw siya nakikitang wanted poster ni Charlotte sa lugar na ito, na kinatuwa na nga ng dalaga at tila panaginip nga raw para sa kanya. Maging si Allen ay pinabatid rin ang kanyang tuwa sa naging regalo ng mga tao sa kanya sa nakaraang mga kaganapan sa bayan. Nag-alala naman si Charlotte at kung okay lang daw ba dito kay Allen na siya ang kasama sa patrip to kung saan na regalo ng mga taga-nayon sa ating bida, kung saan pwede naman sana na si Eruka. Palusot na nga ang ating bida na may lakad nga raw ito ngunit ang totoo ay magsisimula na itong mag-imbestiga sa nakaraang naging usapan nila, at ito nga ang ipinaalam nito sa kanya, hanggang sa ipakita na nga sakay ng mga kabayo sila Miacha, at Eruka na pekanan ang lahat ng ito at tinawag nilang Operation Hot Spring Trip. Ayon naman kay Eruka ay kailangan nga raw ng push nitong dalawa at lubos na e-excite sa kalalabasan at kung hanggang saan makakarating ang closeness ng dalawa at maging itong si Miacha nga raw ay kumuha pa ng leave masaksihan lang ang umuusbong na pag-iibigan ng dalawa. Tila nakaramdam naman ng kilabot itong si Allen at pinag-uusapan nga ng dalawang pasaway habang itong si Charlotte naman ay tuwang-tuwa at natanong na nga ang ina kanilang tutuluyan. Dito na nga napatanong ang bida natin kung isa daw ba itong sa nais puntahan ni Charlotte na nakita nito sa librong binasa nito. Oo naman ang may pag-aatubuli itong si ate mo kaya napansin ito ng ating bida at tila iba naman daw talaga ang gustong puntahan ni Charlotte. Tinignan na nga nito ang dalang libro ni Charlotte ngunit agad din namang inagaw ng dalaga at huwag na nga raw niya osyosohin at nahihiya nga raw siya sa binata. Lubos na mula na nga ito at sinabing lugar nga raw iyon na nais puntahan ng mga bata. Dito na nga napaisip si Allen at pinagtaka kung saan ito ngunit hinayaan na lamang ang dalaga sa desisyon nito na huwag na muna sabihin. Pahabol naman ni Allen na okay lang naman na gustihin nila ang mga bagay na di nila nasubukan, napuntahan o na-experience noong sila ay mga bata pa. Sabay ngisi na naman at isa ito sa mga naughty things na sinasabi niya. Tsaka ano ka ba naman Charlotte, mukha bang pagtatawanan ko ang mga bagay na gusto mo ika na nga ng binatang nakipag-moment na naman sana all may moment, kainis. Kalaunan ay narating na nga nila ang Yunoha Resort kung saan sinalubong sila ng isang malaserenang dalaga, na masayang welcome sila sa resort. Rekta tanong na nga si kuya mo kung bukas na raw ba yung hot spring. Oo naman sir, sakto wala pa po masyado tao ngayon ika na nga ni Ate Serena. Natuwa naman si Allen at maging si Charlotte nga raw ay excited sa hot spring. Nagulat naman ang dalawa nang sabihin ng Serena na malugod nga raw silang nagagalak na sila ang napiling lugar ng honeymoon ng dalawa, na kinataranta na nga ng dalawa at nagkakamali nga raw ito. Ay sorry, so bale magjowa pa lang po kayo ika na nga ni ate na di na nga kinakaya ni Ate Charlotte mo, kaya si Allen na lamang nagpaliwanag na mali nga raw ito ng akala. Nag-sorry naman si Ate Serena sabay nagpaliwanag na ang package raw kasi nila ay pang mag-asawa at magjojowa, at dito na nga napagtanto ni Allen na kagagawan ito nila Miacha kaya daw palalabas 32 ng ngipin nito't pang isi-ngisi bago sila umalis. At siyang tunay nga mula sa malayo ay nakatanaw ang dalawang salarin. Pwede naman nga raw sila magpalit ng package sabay may pabulong na nga si Ate Serena kay Allen na sayang naman daw yung package at ito nga raw ang pinakabongga nilang package sa lahat. Bagamat nahihiya ay okay na nga lang ang bida natin sa lover and married couples package, sabay appear na nga ng dalawang salarin at matagumpay sila sa kanilang plano. May pa-couples drink na nga si Ate Serena sa dalawa na kinablush na naman nga ni Charlotte at pang-couple nga raw, habang sa malayo ay pang-ising-isi na nga itong si Eruka at sa wakas umpisa na nga raw ng kitimisa ng dalawa. Rekta na nga silang dinala ng Serena sa kanilang hot spring facility na lubos ibinida nito na mula pa sa sariwang bukal ng kanilang lugar. Dagdag pa nga nito ang open-air bath na pinakasikat nga raw sa lahat na pumukaw na nga sa atensyon ng ating bida at ligong-ligo na nga raw siya.
Ngunit nagulat sila nang tanungin sila ng Serena kung may dala raw ba silang swimsuit dahil mixed bath nga raw lahat ng paliguan nila kaya kailangan nga raw nila ng swimsuit. Dito na nga sinama ng Serena ang ating bidang dalaga at marami nga raw silang rental swimsuit habang ang ating bida ay naiwang tulala at walang nagawa. Pisti sabi nung Serena kakaunti pa lamang ang mga tao pero ba't kaliwat kanan merong nang nakapwesto ika na nga ng naiilang na binatilyo at dito napapa-imagine na nga sa kung ano ang suot ni Charlotte, at namumroblema at baka di na naman kayanin ng puso niya. Napablush na nga ito nang marinig na ang boses ng dalaga at dito pakul na lumingon sa Smeriasep na Cocomelon Este sa dalaga siya ay natigilan ng lumingon. Pang-ising-isi na naman nga ang dalawa habang nakatanaw sa may malayo at di nga raw kinakaya ng utol niya. Nahiya na naman tuloy si Charlotte at kinabahan dahil di nga raw nagustuhan ng binata ang ayos niya na lubos pinabulaanan naman ng ating todo nangangatog na bida at bagay nga raw sa dalaga kaya huwag itong mag-alala. Nagkahiyaan na nga ang dalawa habang nagbobolahan sabay hinayla na nga ni Allen ang dalaga at sulitin na nga lang daw nila ang lahat ng pwede nilang magawa sa hot spring ng magkasama. Siyang tunay nga kung ano-ano na ang ginawa ng dalawa hanggang sa abutan na nga sila ng dapit hapon sa hot spring kung saan nagmoment na naman ang dalawa habang sila Eruka ay todo nakabantay sa may likod nila at nag-aabang ng kung anumang kababalaghan na gagawin ng dalawa. Bigla na nga lang lumutang ang Serena sa eksena at daladala na nga ang in-order nga raw nitong si Allen na ice cream, at ibinida na nga kay Charlotte na the best nga raw kainin kapag nasa hot spring. Sabay nilagyan pa nga ito ng spell ng di nga raw matunaw kahit mainit ang kanilang paligid. Lubos na gustuhan na nga ito ng dalaga habang pagkadismaya naman ang nadama ni Eruka at di inasahang hanggang kainan lamang ng ice cream ang naughty thing na gagawin ng dalawa sa hot spring. Natarante naman ang Serena ng lahat na nga mag-order sa kanya ng ice cream at nainggit na nga sa dalawa nating bida. Isang mag-ama na nga rin ang lumapit sa kanila at humingi ng pabor na lagyan nga rin daw ni Allen ng spell ang kanilang ice cream ng di matunaw, na malugod ding ginawa ng ating bida sa lahat at good mood na nga ang binata. Matapos nga ito ay lubos nagpasalamat ang Serena kay Allen at naging triple nga raw ang benta nila sa ice cream, at maging mga stock nga raw nila ay ginamitan ito ng spell ng di basta-basta matunaw. Wala yun ate ika na nga ng bida nating pa-humble na kinatuwa na nga nila ate Serena kaya naman iminungkahi nito na kung sakali nga raw may plano na sila sa sightseeing nila kinabukasan ay magsabi lamang sila at gagawin nila lahat para maging espesyal ito. Makabawi man lang nga raw sila sa tulong ng ating bida. Nagpasalamat naman si Allen sa offer ni ate at humingi ng suggestion kung saan nga raw maganda mamasyal. Well meron nga raw mga diving spots kung nais nila, meron rin beaches. Tas meron ding bundok kung saan may mga fenwers na maaaring makita. Na-curious na nga sila sa fenwers ngunit sinabi ng Serena na alanganin nga raw ang fenwers ngayon at mating season nga raw ng mga ito. Ngunit meron pa nga raw siyang lugar na maiirekomenda, at dito na nga ibinida ang kanilang zoo. Labis namang natuwa si Charlotte nang marinig ang tungkol sa zoo sabay Doro demonyong ngisi na naman nga ng ating bidang tila may naging ideya na naman. Matapos nga ang kanilang mga naging pag-uusap ay dumiretso na sila sa kanilang kwarto, at dito natarante na nga ang dalawa nang makita ang kanilang kama, habang ang dalawang ito ay pang-ising-isi na naman nga sa katabing kwarto at tila nasusunod lahat ng kanilang mga plano, at di nga raw nila hahayaang matapos na lamang sa ice cream ang kitimisa ng dalawa at makikita nga raw nila ngayon ang haba. Haba ng pagtitimpi at pagpipigil ng dalawang pusong nanggigigil, huwahahahahahaha. Tinawag na nga ni Allen ang Serena kung saan sinabi sa kanila na maaari naman daw sila magpapalit ng kwarto ngunit sayang naman daw ang custom-made na kama, ang dreaming bed na nagpapakita ng anumang panaginip na nais nila kaya ayon, todo blush na lang ang dalawang na curious din sa dreaming bed na gawa pa daw mismo ng mga dreaming sprites. Magkatabi na ngang natulog ang dalawang di rin naman magawang makatulog, kaya tinanong na lamang ni Allen kung ano daw ba ang nais mapanaginipan ni Charlotte. Ayon naman sa dalaga ay gusto niya nga raw makita ang namayapa na niyang ina. Napangiti na nga ang bida nating tinalo pa may lagnat sa pamumula at tinulungan na ngang makatulog ang dalaga sa pamamagitan ng pagkakas ng spell dito, kinumpirma na nga ni Allen kung tulog na si Charlotte ngunit nalihis ang atensyon sa makinis na balat ng dalaga, mahahabang pilik mata at ang kissable nitong lips hanggang sa bigla na nga lang nagcast ng pangmalakasang pangpatulog na spell na pati sila Eruka at Miacha sa kabilang kwarto ay nadamay. Nagising na nga lang si Allen na umaga na at inabutan si Charlotte na maluha-luha sa kanyang tabi.
Na masayang binati ang ating bida at napanaginipan nga raw niya ang nanay niya habang sa kabilang kwarto naman ay tulog peren ang dalawang pasaway na may set-up ng lahat. Samantala, sa kung saan ay ipinakita naman ang isang capybara na may X sa noo at nagmumuni-muni kung may kakayahan ba daw talaga si Alan Crawford na protektahan si Charlotte Evans. Pasabay na rin po lods ng like at subscribe natin dyan habang nagmumuni-muni ka pa rin naman, hihihi, salamat. Dumiretso na nga sila sa Yunoha Magical Zoo na matagal nang ang gustong puntahan nitong nahihiyang si Charlotte, samit-saring mga magical creatures na nga ang kanilang nakita sa kanilang pagpasok. Ngunit pinag-alala naman ng dalaga na nadidistorbo nga raw niya ang ating bida gawa ng pansarili niyang interes. Okay lang daw dahil na-curious din siya at mahilig daw pala sa magical creatures itong si Charlotte. Nahihiyang tinuro naman ng dalaga na ang gusto niya lang naman daw talaga na puntahan ay ang petting zoo ng nasabing zoo. Sabay pagbibida na nga nito na nabasa niya raw ito noong bata pa siya kaya noon pa man daw ay pangarap niya na talagang makapunta dito. Lubos na hype na nga si kuya mo at mag-enjoy nga raw sila sa araw na iyon na parang mga bata muli. At kung may nais pa nga raw itong si Charlotte ay magsabi lamang sa kanya at siya na nga raw bahala, huwahahahaha. Di naman makatanggi ang dalaga sa makulit na binata kaya agad nagturo ng headband sabay pakyut ng aki kuya mo, at kung gusto nga raw nitong samahan siyang isuot ito. Na di na naman nga kinaya ng marupok nitong puso kaya ayon bayad agad ng 2 piso. Samantala, sa may kabundukan ay pinakita naman ang grupo ng mga halimaw kasama ang capybara last time at oras ng araw ng labanan. Cute-cute na nga ng dalawa lalo na nga raw itong si Allen na suot ang headband na trip ni dalaga, at dito dumiretso na nga sila sa petting zoo na nais ni Charlotte. Nagulat naman si Allen nang makita ang picture ng isang tinukoy nitong hell capybara na isang malupit na magical creature nga raw na kayang mangwasak ng isang bundok kapag gutom. Aba sir malakuya Kim ka sa kaalaman ah. Pero don't worry po at walang mga capybara banggit na nga ni ate caretaker. Hanggang sa nagulat na naman nga si Allen nang makita na nanginginig itong si Charlotte, na lubos lang palang natutuwa at ang lalambot at ang fa-fluffy nga raw ng mga hayop na kanyang nahawakan, at lubos nga raw ang kanyang tuwang nararamdaman. Hala na baliw na si Lablab ika naman nga nang nag-aalalang si Allen. Lubos nagpasalamat na nga ang dalaga at ni sa panaginip raw ay di niya inakalang mararating niya ang paraiso. Naiwan naman nagtataka itong binata at magical creatures lang naman daw ito na may mga balahibo. Dahil nga daw lubos ang katuwaan ni Charlotte ay sasamahan niya ito, at dito nagulat na nga ang mga halimaw at nakakausap nga raw sila ng binata. Kinausap na nga niya ang mga halimaw na makipaglaro sa kasama niya at gustong-gusto nga raw sila nito, kapalit ng kung anumang gusto nilang pagkain. Siyempre oo naman ang mga sag-apa na kinang-isi na nga ng ating bida at gumana ang kanyang pansusuhol, huwahahahaha. Tinawag na nga nito si Charlotte para bumida-bida ngunit napanganga nang makita na kasando na ng dalaga lahat ng hayop na kasama. Maging mga kinasabwat niya ay iniwan na siya, at pati mga nanonood ay kinamangha ang pagiging malapit ng mga magical creatures sa dalaga. Grabe sobra happy ko salamat babe Este Allen, ika na nga ng tuwang-tuwang si Charlotte. Bagamat cute-cute ito sa paningin ng iba ay pinagmumumura na nga si Allen ng mga halimaw at lumayo nga raw ang ating bida sa maganda at mabait na dalaga, na kinatulala na nga lang ng ating natakot na bida. May napagtanto naman itong si Allen, mula nang makita niya itong dalaga sa gubat tas mga kaganapan ngayon, sabay explain na nga na may iba't ibang special skills nga raw sa mundo. Sa kaso nga ni Allen ay likas na magaling daw siya sa magic, at kay Charlotte naman ay nakikita niyang maaaring isa itong magical creature tamer. Nagulat naman ang dalaga at meron daw pala siyang ganoong kapangyarihan. Napaisip na naman nga itong si Allen na maaaring ito rin daw ang dahilan kung bakit napaamo niya ang mga kawatan sa nakaraang bayan, dagdag pa nga nito na ang mga talented magical creature tamers daw ay kayang kumontrol ng mga high-ranked beast katulad ng Fenrir's na walang kahirap-hirap, pero wala pa nga raw siya naririnig na kayang gumamit nito sa mga tao. Naghihikapos na ngang lumapit sa kanila ang isa sa mga caretaker ng zoo at kung magical tamers nga raw ba sila. Teka ate, what's the problem ba ika naman ang nag-aalalang bida? Please help us naman si ate mo sabay dinala na nga sila sa isang gusali. Nagulat na nga ang mga ito nang makilala si Allen na isang araw sa anak ng mga Crawfords, na mas nagpalagay na nga sa mga loob nito't matutulungan sila. Humingi na nga sa kanila ng tulong itong matandang nagpakilalang director ng zoo. Anong ang tulong Diyos ko kanina pa ulit-ulit ang kukulit?
Ay sorry, sige, ipakita ko na lang. Sabay dinala na nga sila ng director sa isang nakakulong na sugatang Fenrir. Maaaring nahiwalay nga raw ito sa grupo nito ng huntingin ng mga poachers. Ayon naman kay Allen ay endangered species na nga raw ang mga Fenrirs, ngunit since ang balahibo at buto nga raw nito ay high quality materials para sa mga magical equipments, ay tampulan pera nito ng mga hunters at poachers. Nahihirapan nga raw lumapit sila, tanda at first time nila naka-encounter ng Fenrirs at gagamutin nga raw sana nila. Sinubukan na nga itong kausapin ni Allen, ngunit wa epeksa ng gagala-eating Fenrir. Lubos na problema na nga sila hanggang sa dumagdag pa nga si ate at namataan nga raw nila ang mga magulang ng Fenrir na palusab na sa kanila, na lubos kinabahala na nga nila. Maging si Allen ay nabahala na at yak nga raw sa mga Fenrir ang pagwasak ng isang nayon. Wala din nga raw matutulong ang pagpapalaya sa tutang Fenrir at nagkalintik-lintik na. Kaya wala nga raw sila choice kundi siya na lamang pipigil sa mga magulang nito. Nashock na nga sila kuya, ngunit huwag nga raw sila mag-alala, ayon naman sa bida nating bida-bida at asikasuhin na nga lang raw nila ang mga tao sa zoo. Uy Allen, di ba sabi mo may powers ako sa mga hayop? Tanong na nga ni Charlotte. Oo naman nga si Allen, ngunit masyado nga raw delikado kung ano man ang iniisip nitong dalaga. Pero Allen, di naman pwedeng di ako tutulong ng alam kung may maaari naman akong maitulong, ika na nga ng dalaga na lubos sa kanyang nagmamakaawang hayaan siyang tumulong. Maging mga taga-zoo ay nakiboses na rin, hanggang sa bagamat nag-aalala itong si Allen ay napangisi na nga at nagustuhan ang nakitang kapursigiduhan ng dalaga. Nagkasundo na nga ang dalawa na go na si Charlotte sa baby Fenrir habang itong si Allen ang haharap sa mommy Fenrir. Abat sarap buhay nitong dalawa na nagulat na nga nang biglang lumutang sa kanilang likod ang ating bida, at nabuking na nga ang dalawang dalaga. Ngunit sakto daw at umaayon sa pagkakataon, sabay ngising durudemonyo na naman. Huwahahahaha. Una na ngang nilagyan ni Allen ng barrier ang Yunoha Resort nang masiguro nga raw muna niya ang kaligtasan ng mga nandirito, sabay binigyan ng tig-iisang yelo ang bisitang Fenrirs. Ngunit sa gulat nga ng ating bida ay may pa-surprise din ang mommy Fenrir na sa kanya na nga ay lumapa, pero syempre bida, kaya may plot armor ang hayop at niluwa lamang ng mommy Fenrir. Pilit kinakausap na nga ito ng ating bida, ngunit nangingibabaw dito ang gigil, kaya bogbog lamang ang tinatamo ng kawawang si Allen. Bandang papatula na sana niya ito at no choice na nga raw siya ay sumingit na nga itong kapibara, at sure daw ba itong bida natin na sasaktan nito ang mommy Fenrir, at paano naman daw ang anak nito na naghihintay dito. Nagulat na nga si Allen sa kapibara na nagpakilalang si Gosetsu. At ano daw ba nais nito sa kanya? Ayon naman sa kapibara ay nais lang naman daw niya i-rescue ang dalaga sa kamay ng ating bida. Si Charlotte ba tinutukoy mo, ika na nga ni Allen sa bida-bida. Huwag mong nababanggit pangalan niya, hype karibat naman nga ng kapibara sa ating bida. Teka nga lang, masyado ka mainit. Huyu, at paano mo nakilala si Lablab? Si Charlotte, pagtataka na nga ni Allen dito. Kwento naman nga ng baliw na nakita nga raw niya si Charlotte noong panahon na nakatakas siya sa zoo, na ililigtas na nga raw sana niya kung di lang umapal itong bida natin. Nag-imbestiga rin nga raw siya ukol sa dalaga at malakas daw ang kutob niya na di totoo ang mga paratang dito, at mas napatunayan nga raw niya ito sa mga panahong sinusundan niya ang bawat ganap ni Charlotte. Dito na rin nga raw niya napagtanto na para maprotektahan ang dalaga ay kailangan niyang i-dispatch siya itong si Allen. Gets ko na. Nagseselos ka sakin, ika na nga ng binata sa kapibara. Animal ka banat naman na nga ng nap icon na malaking daga na kinagulat na nga ni Allen ng bomb ira ng pangmalakasang fireball. Nagbakbakan na nga ang dalawa habang nagdediscuss yun sa kung ano dapat ang ginagawa nitong si Allen, imbes na puro paarap ang hanap. Na dapat rekta wasakin na ang Nearest Kingdom, at ito nga raw ang sanhi ng sakit na nadama ng dalaga, ika na nga ng war freak na daga kapibara. Tignan nga raw nila ngayon kung abutin pa siya ng gabi, at sinabi nga raw niya sa mga Fenrir na ang bida-bida ang kidnapper ng baby Fenrir. Huwahahahahaha. Bago pa man nga patulan ni Allen ang delulu na kapibara ay dumating na sa eksena sila Charlotte kasama ang Fenrir plus may pa-backup pa, na ayon na nga kay Charlotte ay si baby Fenrir lang naman daw sana isasama niya, kaso nagpumilit ang iba na sumama at nag-aalala nga raw sa kanya na kinagulat na nga ng ating bida. At siya nga raw na genius na ay inabot pa kalahating taon mamaster lamang ang elementary magical creature language, ngunit binasek lamang ng cute-cute na si Charlotte.
May pa-translate na nga si ate mo sa pinag-uusapan ng mag-inang Fenrir kung saan napagkamalan nga raw nila na poacher itong bida natin. Sabay nag-uurumentadong titig na nga sa may pekanang araw ng lahat na malaking daga. Abat di peren nga nagpaawat ang Capybara at sinabing iwanan na nga raw ni Charlotte ang binata at sa kanya na sumama, at wala nga raw siya mapapala sa tanga na puro pasarap ang hanap. Pinabulaanan naman ito ng dalaga at nagkakamali daw itong kalaban, at si Allen nga raw ang nagturo sa kanya na muling mabuhay ay sana all na naman may Charlotte. Namula na naman sa kilig ang binata habang namula naman sa galit ang tanga-tanga. Binanat-banatan na nga nito ng fireballs ang bida natin habang banat naman ni Allen dito ay walang magagawang mabuti kay Charlotte ang pinaglalaban nitong paghihiganti. Sabay pang malakas ang suntok na nga ang ibinira nito sa may kakulitang Capybara na nagpatilapon na sa bida-bidang tanga. Agad amit naman ito ni Allen at tila napasobra raw suntok niya sa Capybara. Pinuri na nga nito ang pangmalakasang suntok ni Allen na nagpapakita raw ng nilalaman ng puso nito, at ayaw niya naman raw maging hadlang sa mga paganap nito sabay turo na nga sa headband nitong binata, na kinataranta na nga ni Allen at nahiya. Lubos nagpasalamat na nga sa kanila itong si Ate Serena na kinatuwa na nga ng dalawa ngunit mas magpasalamat nga raw sila kay Charlotte na siyang pinakatumulong sa kanila. Nahiya naman nga ang dalaga at kinausap lang naman daw niya ang baby Fenrir at ang mga zookeepers talaga ang nag-effort. Oo nga pero ikaw talaga ang MVP ng puso ko ng mga nangyari kaya smile ka na at be happy. Lubos na nga ang tuwa ni Allen at bukod sa masayang araw ang kanilang naging spring trip ay naging malaking tulong ito sa pagkatao ni Charlotte. May pag-goodbye nga rin itong mga Fenrir sa ating cute-cute na dalaga. Sumali na nga rin sa eksena itong sila Miacha at Eruka na dala na ang mga kawatang poachers, na pinagtaka na nga ni Charlotte at bakit nandirito ang dalawa. Nabwisit naman si Allen sa mga poachers at sinabihan siyang ipal, at mayaman na sana raw sila ngayon kung nabente nila yung Fenrir. Sa inis nga ni Allen ay nilagyan nito ng magic barriers ang mga tanga-tanga ng mabugbog ng matagal na mga naagrabyado nitong Fenrirs. Siguro naman Lods di naman agrabyado sa inyo ang isang like at subscribe baka naman. Hahaha, salamat. Uy Allen, gusto sumama sa atin itong Fenrir ika na nga ni Charlotte sa ating bida, maging si Mommy Fenrir ay wala din namang kontra dito. Ayon naman kay Ate Serena ay tila kalapit-rahean lang naman daw nila ang lugar nila Allen kaya yaka lang daw ito sa mga Fenrir na lakbayin kung sakaling nais nito umuwi. Kaya kalaunan ay napalagay naman na nga ang ating bida na isama ang cute-cute na Fenrir para sa kasiyahan ng dalaga. Dagdag pa nga ni Allen na mas okay na rin daw yun para marami na sila sa pamilya nila, na kinablush na nga ni ate mo at tinuturing nga raw siyang pamilya ni Allen. Sus naman Charlotte kulang na nga lang magpakasal tayo syempre naman Charlotte obvious ba family tayo, na kinamula na naman nga ng dalaga at di kinakaya mga banatan ni kuya, maging sila Ate Serena ay kinikilig sa dalawa. Abat di rin nga nagpahuli ang Capybara at sumama rin sa kanila at bodyguard nga raw siya ng dalaga, since di pa nga ito kilala ni Charlotte ay tinanong na nga nito kung sino daw ba ito. Ayon naman sa Capybara ay kapamilya rin daw siya na nagmamahal dito, na kinabwisit na nga ni Allen at basta-basta na lang nakikipamilya kahit di naman inimbita, bumalik na nga raw ito sa zoo at huwag na magpakita. Siyang tunay nga ay kasama na nila sa bahay ang Fenrir na tinawag na ngang ni Charlotte at papasyal nga lang raw sila sa labas, abat sinupladuhan na nga siya ng Fenrir nang batiin niya ito na pinagtaka na nga ng ating bida. Pang-aasar pa nga ang natanggap nito mula sa Capybara na si Gosetsu at tila naagaw na nga raw ng Fenrir ang oras ni Charlotte sa kanya. Binara na nga ito ni Allen at hanggang kailan daw ba ito tatambay sa kanila. Abat di ka peren makamove on, kapamilya nga ako sa ayaw mo man o gusto, tsaka parehas lang naman tayo na lablab si Charlotte argumento na nga nito sa binatilyo, na kinamula na naman nga ng bida natin, at lablab nga raw niya si Charlotte bilang isang pamilya. Aces lokohin mo kulangot pang-aasar na nga ng Capybara sa lover boy. Sa isip-isip naman ni Allen ay bagamat medyo nalulungkot nga raw siya at medyo kunti na lang time nila Charlotte ay masaya nga raw siyang nakikita ito na may goal na. Dito na nga niya kenwento na iminungkahi nga raw sa kanya ng dalaga na nais nitong mas matutunan ang pagiging magical creature tamer. Nakinagulat na nga ng binata at first time may positibo siyang narinig mula sa dalaga, di nga raw tulad dati namang tanga itong nagbibilang ng mga guhit ng kahoy nilang sahig. Malugod naman itong tinanggap ni Allen at ituturo nga raw niya lahat ng nais matutunan ng dalaga, na lubos kinatuwa at pinasalamat na nga ni Charlotte. Simula nga raw noon ay todo tinutukan na ng dalaga ang pag-aaral,
at maging gabi ay ginawa nitong araw sa kagustuhang matuto sa gabay ng ating bidang binatilyo. Di na nga maalis ngiti sa labi ni Allen at simula nga raw nang mag-aral si Charlotte ukol sa pagiging magical creature tamer ay mas nakilala niya ang dalaga. Isang araw ay sinubukan na nga nila kung hanggang saan na natutunan ni Charlotte, sa tulong na nga ni Luna siyang pinag-samplean ng powers ng dalaga. Lubos na nga nilang kinagulat ang resulta at Fenrir ay todo nagpasikat. Na-master mo na siya Charlotte, ika na nga ni Allen sa dalaga, di ako nagkamali at isa ka talagang genius, at syempre ano pa ba aasahan mo sa minamahal kong estudyante pagbibida-bida na naman nga ng ating bida. Aces may paminamahal na estudyante ka pa na nalalaman ba't di na lang kasi sabihin na mahal mo siya sa'yo naman talaga ang nararamdaman, ika na nga ng kapebara sa kanya. Natarante na nga ang binata at inaasar na naman siya ni Go Setsu. Abat andito ka parent, dami mo napapansin bumalik ka na sa inyo ribat naman nga ng binatilyo at bumalik na raw ito sa zoo. Sa Smeriasep naman Allen paulit-ulit, bagamat ayaw ko man dito ay bahay ko na rin ito banat na naman nga ng kapebara sa kanya. Wala na nga nagawa si Allen sa baliw kaya itinuon na lamang ang atensyon kila Charlotte at ang galing nga raw ng dalaga, ngunit nang subukan batiin ng Fenrir ay nagalit na naman sa kanya. Uy Lu, bad yun, huwag ka ganyan ha, ika na nga ng dalaga sa alaga niya, at siya na lamang nag-sorry sa binata. Okay nga lang raw ika naman ni Allen at nangangahulugan lamang daw yun na si Charlotte lamang ang pinagkakatiwalaan ng mga ito. Singit na naman nga ang pasaway na kapebara at sang-ayon nga raw siya sa sinabi ng binata at tila naabot na nga raw ni Lady Charlotte ang level na magkaroon ng beast conversation. Teka yan ba yung magic na matik pwede mo mapalitan ang language ng mga magical creatures ng salitang tao pagtataka na nga ng dalaga sa kapebara. Dito na nga rin nila pinagtaka sa kung papaano sila nakakausap ni Go Setsuo sa kabila ng pagiging papansin kapebara nito. Ayon naman kay Go Setsu ay self-taught nga raw siya at nadala na lang daw sa tagal niyang nabubuhay sa mundo. Change topic na nga lang sila sa sinabi ng bida-bidang nakikipamilya, at baka nga raw masyado pa maaga para sa dalaga ang beast conversation, ngunit wala namang nagawa na ang binata ng todo nagpa-cute sa kanya si Charlotte at try nga raw niya pretty please. Sa gulat nga nila at lumapit na nga itong si Allen sa dalaga at inakalang di nag-work ang magic niya ay bigla na lamang nagsalita ang Fenrir, at huwag nga raw mahawak-hawakan ng binata ang mommy niya, sabay pang ising-isi na nga at nakausap na raw niya sa wakas mommy niya yehe. Sabi ko sa'yo special siya singit na naman nga ng kapebara sa kanya, habang itong si Lu naman ay nanlilisik na mga tinginan na naman hatid sa kanya. Kalaunan ay may pagift na nga ang Kuya Allen mo bilang celebration nga raw at nakakausap na nila si Lu. Lubos na tuwa na nga si Charlotte at sinabing mag-thank you rin daw itong si Lu. Bagamat napipilitan ay pabulong na nagpasalamat na rin ang gigil sa kanyang Fenrir. Ay iba ka din talagang animal ka na una ka pa talaga sa kanila, ika na nga ni Allen sa pasaway na kapebara na binanata na naman nga siya at family member daw siya. Ala si Kuya discrimination yan, sige, since wala na ako choice ay papakitaan kita ng malupiting teknik banat na naman nga ng kapebara sa kanya and boom. Nabulantang na nga sila nang makitang nag-transform sa isang magandang ara-ara ang pasaway na kapebara. Happy na nga sila habang itong si Allen ay nakatanaw naman mula sa malayo, na nagmo-moment na naman at may di raw siya mapaliwanag na nararamdaman sa kanyang dibdib, at kumakabog-kabog sa bawat sulyap niya kay Charlotte. Napansin na nga ito ng dalaga at kung may problema daw ba ang binata, palusot na naman nga ni Allen ay baka malamigan nga raw itong si Charlotte kaya umahan na daw ito sabay bigay ng tuwalya dito. Pinabatid na nga ng dalaga ang lubos nitong pagpapasalamat kay Allen at lahat nga raw ng ginagawa nito sa kanya, ito naman wala yun. Ika naman ang binata dito at alam naman daw nitong gagawin niya lahat para dito ay sana all na naman, gusto mo gawan ko ilog itong bakuran natin pagpapapogi na naman nga ng ating bida. Dito na nga napunta ang usapan ng dalawa at ayon nga kay Allen ay bigla na lang daw nawala ang dating may-ari ng bahay na ito, na kinagulat na nga ng takot na si Charlotte. Kwento na nga ni Allen na isang elf daw ang dating nakatira dito 30 years na ang nakakaraan, at pinaniniwala ang bigla na lamang nawala. Chismis nga raw ay kinain ito ng halimaw, iba naman sabi nagpakamatay daw ito, yung iba naman haka-haka ay tinubuan daw ito ng sandamakmak na mushrooms at sinumpa. Anyway daw dahil nga raw sa mga chismis na yun ay nabili niya ang mansion na ito sa mababang presyo lamang.
Natigilan na nga lang ito nang makitang magturo ang takot na si Charlotte at dito nagulat nang makita na nababalutan na ng mga kabute ang pasaway na kape barang naging ate. Napagtanto naman nila na mga normal na kabute lamang ito kaya lubos pinagtataka kung saan nanggaling ang mga ito. Hanggang sa bigla na nga lang lumutang sa kung saan itong si Ate Elf at pinagbibintangan silang mga magnanakaw ng kanyang mushrooms. Kalaunan ay nagsorry na nga ito sa kanila at di nga raw niya sinasadyang gulatin sila. Sabay nagpakilala sa kanila na si Dorothea Grimm Wallenstein, Dorothea nga raw for short. Pinagtaka na nga ni Allen at tila matagal na raw ito dito sa underground pero ni kailanman daw di niya ito naramdaman, hanggang sa kumunat na nga itlog nito ng magulat at Charlotte ay bigla na lamang siya niyakap at multo daw ba itong elf. Di na nga kinakaya ni Kuya Mo habang ito namang elf ay lubos ang pagtataka at siya nga raw dapat ang may mga tanong sa kanila. Hanggang sa dito na nga nagkagulatan at nagkaalaman na si Ate Dorothea ang may-ari ng mansion na ito, at napagtanto ni Allen na marahil ito ang elf na bigla na lamang nawala 30 years na ang nakakaraan. Dumagdag pa nga itong si Go Setsu at kung dark elf daw ba itong si Dorothea, paliwanag naman ni Allen na isa itong rare breed ng mga elf na may elite status, halos alamat na nga raw ang lahi nito na kayang mamuhay ng 100 taon kahit walang pagkain o inumin dagdag pa nga ng kape bara na papansin. Nabahala naman si Allen at samit-sari na nga raw nakatira sa mansion, ngunit mas kinabahala kung ano raw ba ang rason ng pagtatago ng Dark Elf sa buong 30 taon. Ngunit ang pinakakinabahala sa lahat ng binata ay paano raw ba magiging sistema ng kung sino ang nagmamay-ari na ng mansion sa buhay nga itong elf, paano na raw sila Charlotte kung sakali, pati si Lou, sige isama ko na tong samped na si Go Setsu, paano na sila pangangamba na nga nito. Hanggang sa dito na nga nito iminungkahi kay Dorothea na ipagbili sa kanya ang mansion. Napangisi na nga ang Dark Elf at nakita ang kadesididuhan sa mata ng binata, na kalaunan ay pumayag din na lubos kinagulat na nga ni Allen. Tsaka mas trip niya raw sa basement kaya saka nila na ang mansion. Yehe-yehe naman si Allen at pag-usapan na nga lang raw nila ang presyo someday. Nagulat na nga itong binata at di nga raw kailangan ni Dorothea ang kanyang pera, bagkus ay may kondisyon nga raw ito sa kanila, at kailangan nga raw niya ng tulong nila. Nabahala naman si Allen at baka mas okay pa daw na bayaran na lamang nila cash yung mansion ngunit tiklop na naman ang sumingit na si Charlotte at tila kailangan nga raw ng tulong ni Dorothea. Maging sila Lou at Go Setsu ay nakisali na rin kaya sumuko na lamang ang ating bida. Lubos nagpasalamat na nga itong si Dorothea ngunit ang pabor nga raw niya ay para kila Allen at Miss Charlotte lamang. Bago nga raw niya sabihin ang pabor niya ay kenwento na nga ni Dorothea na isa raw siyang author ng multiple genres, mula horror, mystery, history, lahat ng mayri. Sikat nga raw siya sa industriya hanggang sa isang araw ay sinubukan niya raw magsulat ng romance novel, ngunit sa kasamaang palad ay di niya magawa-gawa. Hanggang sa dumating na nga raw deadline niya na wala man lang siyang nasusulat ni isang talata. Kaya ayon, tumakas nga raw siya at nagpakalayo-layo sa madla. Ibig mo sabihin 30 years ka nang nagtatago sa basement mo, tanong na nga ng ating bida sa elf. Ayon naman sa elf ay nakakatakot daw kasi ang editor niya, na kinatulala na nga nila habang itong papansing kapebara ay binash siya at basura daw. Wala nga raw siyang obligasyon na tulungan ito hanggang sa bulungan na nga siya ni Dorothea na tila gusto niya na daw bumalik sa mansyon kaya ayon, mabilis pa sa 5:00 omo o at di niya raw kayang iwanang may problema ang nangangailangan, hahaha. Yehe-yehe naman si Ate Dorothea at sa wakas nga raw matatapos na niya ang kanyang nobela. Teka nga lang, ano ba kasi ipapagawa mo sa amin, rektahin mo na nga kami, ika na nga ni Allen sa makulit na Dark Elf. Hanggang sa dito na nga sila magulantang nang sabihin nito na sa ngalan nga raw ng kanyang nobela at sa ngalan ng pinakapangmalakasang author na si Dorothea Grimm Wallenstein ay mag-shock-shockan nga raw itong dalawa. Huwahahahahahahaha. Pa-check na din lods ng like at subscribe natin. Salamat, mua. Mala Romeo and Juliet na nga ang paganap ng dalawa nating bida na parehas ng nilalagnat sa sobrang kilig hanggang sa umeksena na nga itong si Dorothea at nagsabing cut, at huwag nga raw gumamit ng magic itong si Allen. Rason naman ng todo blush nating binata na nahihiya raw siyang Princess Carrie si Charlotte. Hype na yan, ano ka kinder ribat na nga nang naiinis na si Dorothea sa ating pab-ibing bida. Ano pa nga ba at sermon tuloy ang natanggap ng mga ito at hirap nga raw lam-andi ang dalawa. Buisit na yan, ito na nga ba sinasabi ko sa isip-isip na nga ng tila nagsisisi nating bida.
Sa Smerisep naman kayong dalawa di ko na nga sinamahan ng kiss yung eksena nyo hirap na hirap peren kayo ika na nga ni Dorothea na lubos kinagulat ng dalawang bida nating nahihiya. Sundan nyo lang script, may bahay at lupa na kayo, may novel na ako, happy yehe na tayo Diyos ko naman kayo. Moment na nga si Kuya Allen mo at ayaw niya nga raw, tsaka sigurado raw siya na maging si Charlotte ay ayaw din, tsaka imposibleng makipagharutan sa lalaking hindi mo gusto. Di ba lablab Charlotte ika na nga ni Allen. Hanggang sa magulat na nga lang siya nang sabihin ni Charlotte na okay lang naman daw sa kanya basta si Allen ang kasama niya, kaya ayon, sa gulat ng kinilig na burat ay hinedbat ang walang malay na pader. To the rescue naman ang nag-alalang dalaga at puro dugo na nga ang binata, ngunit tila mas lumala ang tama ng binata sa dalaga, hihihi. Ang lalaan din nyo comment na nga ni Go Setsu sa dalawa habang itong si Dorothea naman ay tuwang-tuwa at ito raw ang hinahanap niya. Kaya very good nga raw itong dalawa basta sundan lang nila script niya. Bagamat nababahala si Allen sa script ng baliw na elf ay mas pinag-alala nito na mawala sa kanila ang mansion, tsaka mukhang game naman daw itong si Charlotte kaya kalaunan ay pumayag na rin. Ngunit may kondisyon nga raw siya, na walang anumang SPG na content kundi pati si Idol Recap Candy Medad Ame. O siya sige na pagsang-ayon na nga ni Dorothea sa dalawa. Maging sila Go Setsu at Lu ay nakijoin na at tutulong daw sila basta para sa dalaga kaya ayon, sinamantala na nga ito ni Dorothea na nagbigay sa kanila ng panibagong script, na kinapula na naman ni Allen at nabasa sa script na mag-asawa sila. Rekta aktingan na nga sila ngunit agad din namang nakat ng strike to nilang director at ayusin nga raw ni Allen ang pagsasalita niya. Sorry naman si kuya mo at nenervyos daw siya tsaka ano ba naman daw kasi itong outfit. Aba komo kontra ka na naman, mukha ayaw mo ata nung mansion sige pack up na lang. Teka sorry naman eto na nga ika na nga lang ng natarante nating bida. Wala na nga nagawa ang ating bida kundi panindigan ang kanyang aktingan, hanggang sa dito muli na namang kumabog ang tumitibok-tibok na puso ni Allen nang makita ang kanyang asawa na welcome siya sa pag-uwi. Ano problema mahal? Ika na nga ni Charlotte dito, na sinagot naman ni Allen nang wala. Gusto mo na ba kumain? O kaya maligo? O kaya naman ako na lang, na buong pagpapakyut nang ang sinabi ni Charlotte, kaya ano pa nga ba at di na naman kinaya ng Kuya Allen mo. At syempre sermon na naman tuloy ang natanggap ni Allen at nawala na naman nga ito sa karakter niya, habang si Charlotte naman ay nagtataka kung may nagawa raw ba siyang mali kanina at binasa lang naman daw niya ang script. Wala ka mali Charlotte ika na nga ni Allen sa dalaga, ito kasing buwisit na Dorothea na ito kung ano-ano nilalagay sa script mo pasting yan. Hala ako na naman Min Ali, art yun, art. Maarte ka lang talaga ribat naman ni Dorothea dito. Habang sa isip-isip naman ni Allen ay kung di lang talaga raw para kay Charlotte ay matagal nang nakatikim sa kanya itong si Dorothea. Nagpatuloy na nga sila sa kanilang aktingan, kung saan lubos na I believe itong si Allen kay Charlotte at napaka-natural nga raw umakting. Namula na naman nga bida natin ang nasa parteng subuan na sila ng pagkain, ngunit nawala na naman sa karakter nang tawagin siya ni Charlotte na Al-Al. Cut na naman nga ang director natin sabay nagreklamo si Allen at kung bakit may Al-Al na daw na tawag sa kanya. Ito kamo talaga ang hina mo na nga sa babae, ang hina pa ng iyong kokote, alangan bagong kasal. Syempre dapat meron kayo tawagan, ano ba yan? Ganun ba yun? Sorry na, pero makakatulong ba talaga ito sa nobela mo? Tanong na nga ni Allen dito. Oo naman si Dorothea ng pang-ising-isi na mas pinag-alala patuloy lalo ng ating bida. Dito na nga sinabi ni Dorothea sa kanila na ang next scene nila ay tungkol naman sa school life, na kinabahala na naman ni Allen ngunit ayon naman sa makulit na elf ay huwag nga raw silang mag-alala dahil may makakasama na sila sa mga susunod na eksena. Sabay bida-bida na nga sila Go Setsu at Lu. Rekta na nga sila sa aktingan kung saan ang ganap ay nakidnap daw itong si Charlotte na kababata ng ating bida, at ililigtas niya sa kamay ng mga kalaban, sa katauhan nila Go Setsu at Lu na todo nakapamada pa ng buhok. Ibalik niyo si Charlotte linya na nga ni Allen sa eksena, edi subukan mo ribat naman nga ng mga kuno ay kontrabida, na pinagbabanatan na nga siya ng sunod-sunod na atake. Nagka-interes naman ang mga kalaban at tila totoo raw ang mga sabi-sabi na matibay itong si Allen, kaya iminungkahi ng mga ito na sumali na nga lang raw sa kanilang grupo itong bida natin. Agad umayaw naman si Allen kaya ibinola ng mga kalaban ang kaligtasan ni Charlotte, na kinagalit na nga nitong binata at walang ano-ano'y bomb iron ng isang pangmalakasang atake na siya nangang nagpatamba sa dalawang tanga.
Rekta na nga ang kuya mo sa lablab nito at dito muli na namang nagmoment ang dalawa, na tumatagos na naman sa damdamin ng marupok nating bida na may mga pa-flashback pa. Natarante na nga si Allen at may eksena nga raw silang walang pero di niya alam kung papaano, hanggang sa magulat na nga lang si Charlotte nang iwalang siya ni Allen na winasak ang pader. Ano pa nga ba at nilagnat na naman ang dalawa sa pula ng mga pisngi. At ito ngang si Allen ay di na naman kinakaya at nagpa-party-party na naman daw sa pagtugstugs ang puso niya. Uy Allen, ano ba sa'yo yang dalaga at may mga pag-anito kang ganap, linya na nga ni Go Setsu sa ating bida. Bagamat na bahala si Allen at di na kinakaya at tila mapapaamin na, ay pinilit pa ring itawid ang kanyang linya at sinabing siya raw ang guardian nito. Agad cut na nga si Dorothea at di raw ito ang script niya. Bagkus ay dapat ang sasabihin niya ay dahil sa ang babaeng ito ang nilalaman ng kanyang puso. Rason naman ni Allen na in-improvise niya raw at mas maganda raw ang linya niya, habang sa isip-isip ay masyado raw mabait at inosente itong si Charlotte para aminin niya ang kanyang nararamdaman ng acting lamang. Reklamo na nga si Allen at meron pa nga raw silang next scene ayon dito kay Dorothea, at napapagod na raw siya ngunit nang tanungin si Charlotte ay sinabi sa kanyang nag-e-enjoy daw ito. Pero kung pagod na nga raw si Allen ay tigil na sila. Syempre papogi points ang kuya mo kaya sinabing tuloy daw sila, sabay nagpasalamat ang dalaga. Abat bigay naman agad ng script itong si Dorothea at baka magbago pa isip ng binata, sa mala Cinderella na istorya kung saan prinsipe raw itong si Allen, habang si Charlotte naman ang manaltratong prinsesa. Rekta sigaw action na nga si Dorothea kaya aktingan na sila agad-agad. Habang ginagampanan ang role bilang kawawang prinsesa ay naalala ni Charlotte ang kanyang nakaraan, noong mga panahon na di niya pa nakikilala si Allen, kung saan ganito rin daw at araw-araw siyang naglilinis ng bahay ng duke. Hoy, and umi pa dito, ayusin mo nga paglilinis mo, banat na nga ni Go Setsu bilang evil stepmother ng ating bidang prinsesa. Siguraduhin mo malinis ang buong mansion bago pa kami makabalik at may imbitasyon kami sa isang piging, dagdag na nga nito sa dalaga. Nalungkot naman ang prinsesa at bakit daw ang lupit ng kanyang buhay, hanggang sa lumutang na nga mula sa kung saan ang fairy godmother na ginampanan ng Fenrir na si Lu. Na may pamagic na ngang ganap at dadalhin nga raw siya nito sa ball. Dumiretso na nga sila sa paparty ng prinsipe na ginanapan ni Allen at dito nagulat nang makita ang pagdating ng prinsesa. Di pa man nagtatagal ay nakita na nga siya ni stepmom at ano raw ang ginagawa ng muchacha rito. Hanggang sa wala naman na nagawa ng maunahan ito ng prinsipeng agad Andy Este lumapit sa kanyang step-anak. Niyaya na nga ng prinsipe na sumayaw itong si Charlotte, ngunit ayon sa dalaga ay di raw siya marunong sumayaw. Di parehas lang tayo ika naman ng mapilit na prinsipe kaya omo o na lamang ang nahihiyang dalaga. Nag-TikTok na nga ang dalawa buong magdamag ng di namamalayang nagiging totohanan na ang lahat at parehas kinikilig sa isa't isa ay Tuwang-tuwa na nga itong si Dorothea at perfect daw ang ginawa ni Charlotte, habang ito namang si Allen ay nap-icon at sinabihang pwede na raw ng walang hiyang director. Maging sila Go Setsu at Lu ay pinuri itong si Charlotte habang isnab lang ang ibinigay sa ating binatang todo bigay. Ito Allen, sayo na lang itong tubig ko ika na nga ni Charlotte kay Allen na todo na naman namula nang makita ang marka ng labi ng dalaga, sa Smerisep naman Allen baso na lang dito mo sakin ako lalaplap niyang tubig. Habang isinasaad ni Dorothea ang tungkol sa last scene nila ay di naman namalaya ni Charlotte na todo titig siya kay Allen. Na pinagtaka na nga sa sarili at bakit daw tila natutulala siya kay Allen ay buwisit ka Allen sana all. Balik sa aktingan kung saan hinanap na nga ni Allen ang prinsesa sa pamamagitan ng naiwan nitong hairpin, agad naman itong natagpuan ang dalaga ngunit pinag-alala ni Charlotte ang pagkakaiba nilang dalawa, wala naman pakirito ang prinsipe at pilit parent siyang isinasama. Nagulat na lamang si Allen nang tanungin siya ni Charlotte kung ano raw ba nararamdaman niya dito at wala na nga raw yun sa script, kaya dala rin ang bugso ng utong ni Allen ay napaisip din na umamin. Ngunit nang sasabihin na sana niya ay pas ang galang hayop ka kung sino ka man ay bigla na lamang sumingit sa eksena ang lalaking ito, sabay nag-excuse at ram-ekte na nga kay Dorothea. Tinangkapang ang umalis ng tila takot na elf sa nasabing lalaki ngunit wa-epek at todo tinali na siya nito. Dito na nga nila napag-alaman na ito ang editor ni Dorothea na 30 taon na nitong pinagtataguan. Bilang pakonsuelo ay nagbigay na nga ito kay Allen ng pera pangtapal sa kanyang abala, sabay kinuha na nga ang pasaway na si Dorothea, lumipad na nga ito kasama ang todo nakatali na elf habang naiwan naman sila Allen na nagyayakapan,
At nagkahiyaan ng tanungin ni Charlotte ang binata kung ano raw ba sana sasabihin nito sa kanya, hanggang sa lumutang na nga sa eksena si Eruka at nasa panganib daw ang kapatid ni Charlotte. Lumutang din Lods yung like at subscribe banatan mo na, hahaha, salamat. Pa-flashback na nga itong si Charlotte sa kanyang nakaraan, kung saan inalipin ang ating prinsesa at wagas kung bulihin ng mga kapwa katulong niyang kasama, at tanging itong kapatid niya na si Natalia ang mabait sa kanya, at nais maging malapit sa kanya sa kabila ng masamang traito at tingin sa kanya ng iba. Nagising na nga lang ang ating bidang dalaga na nagtataka kung nasaan siya, hanggang sa ipakita na lang nalulan ito ng isang barko at tila may pupuntahan, kasama ang magkapatid na Crawfords. Nagkwento na nga si Ate Eruka mo tungkol sa kapatid nitong si Charlotte na nagngangalang Natalia Evans, na half-sister ng lablab niya at nakababata ng 10 taon sa dalaga. Ito rin daw ang lehitimong tagapagmana ng pamilya Evans, dagdag pa nga nito. Ayon din kay Eruka ay ito nga lang daw ang natatanging tao na kahit papaano ay sumuporta sa ating bidang dalaga. Good morning guys, ano pinag-uusapan nyo ika na nga ng bagong gising na si Charlotte? Wala hindi ikaw wag ka assuming ika naman ni Allen dito sabay kinumusta ang tulog ng dalaga. Okay naman daw ika naman ng dalaga ngunit nalungkot at napanaginipan nga raw niya ang kanyang kapatid na si Natalia. Nakijoin na rin sa eksena sila Go Setsu at Luna kinamangha na nga nitong si Eruka at may Capybara at Fenrir nang kasama si Allen na siguradong magugustuhan daw ng kanilang mama. Na ayon nga rito kay Eruka ay isang eksperto pagdating sa mga magical creatures. Sa malayo ay natano na nga nila ang isang isla sabay napatanong na nga itong si Charlotte kung yung itim na building daw ba yung eskwelahan nila Allen dati, na ayon naman sa ating bida ay dormitoryo raw ng mga estudyante. So asan pala dyan yung eskwelahan nyo dati Allen, pagtataka na nga ng dalaga sa ating bida. Ayon naman kay Allen ay mismong ang buong isla ang Athena Magical Academy na lubos kinagulat na nga ni Charlotte. May patour na nga si Ate Eruka at sinabing lahat ng nakikita nilang tao sa isla ay parte ng akademya, apwera sa mga turista na bumibisita sa kanilang isla. Singit na nga sila Go Setsu at akala raw nila ay nasa Nereus Kingdom si Natalia kaya pinagtaka kung bakit sa Athena Magical Academy sila nagpunta, pinabulaanan naman ito ni Eruka at sinabing nandirito nga raw ang kapatid ng ating bidang dalaga. Kumpletuhin mo na kasi mga detalye, kita mong lubos nag-aalala lablab ko, dibdiban kita dyan ika na nga ni Allen sa kapatid nitong pabitin. Masyado kasi komplikado kaya sa bahay ko na lang explain ika naman ni Eruka na kinagulat na nga ni Allen sabay kinabahala rin ni Charlotte at di raw siya ready. Okay lang yan Charlotte, mas pinag-aalala ko itong ulupong kung kuya ika na nga ni Eruka sa nag-aalala nating dalaga. Paliwanag na nga ni Eruka na 3 taon na raw kasi ang nakakaraan ay bigla na lamang umalis sa akademya itong si Allen, at naglayas matapos ang kanilang away ni tatay. Tapos na yan, huwag mo na ikwento sa kanila, ribat naman nga ng bida natin at di naman daw yun big deal. Di naman nagpapigil magkwento si Eruka at ano daw na di big deal ang sinasabi nitong si Allen, 3 araw tas 3 gabi kayo nagbanita ni daddy magkawasak-wasak buong eskwelahan tas sasabihin mo di big deal. So ano big deal para sayo? Pagkawasak ng mundo gan-earn, ika na nga ni Eruka sa pasaway nitong kuya. Hala grabe pala, ika naman ang tsismosa nating bidang dalaga. Aces kulang ang salitang grabe. Mamaya ipakita ko sayo yung likod ng isla kung saan makikita mo ebidensya, dagdag pa nga ni Eruka sa dalaga. Tama na nga yan Tera, na anong oras na singit na nga ni Allen sa 2 dalagang pinulutan na siyang pagtsismisan. Sa kanilang paglalakad ay pang-aasar na naman ang hatid sa kanya nitong Capybara at talagang sinantabi daw ni Allen ang kanyang pride, magka-pogi points lang kay Charlotte ay buwisit ka talaga, bumalik ka na nga sa zoo, andirito ka peran, ribat naman nga ng kinikilig na binata. Ayon naman kay Allen ay goods naman daw sila ni uncle niya, nagpapasahan na nga raw sila bold kaya huwag daw bida-bida itong si Go Setsu. Teka sinong uncle yan, tinutukoy mo, pagtataka na nga nila sa ating bida. Dito na nga nagkwento si Allen na ampun nga raw siya ng mga Crawford since nawala nga raw pamilya niya, bata pa lamang siya, na sinang-ayunan naman ni Eruka at stepbro nga raw niya si Allen. Drama na naman nga si Ate Charlotte mo at naiinggit nga raw kila Allen, at di nga raw tulad sa kanila na niaway ay wala man lang bilang isang pamilya. Sus, tama na yan, kikitain naman na natin kapatid mo kaya huwag na masyado sad, okay, pagpapalubag loob na nga ng ating bida sa dalaga. Pag-aalala na naman nga ang nadama ni Charlotte at baka nga raw nadamay ang kapatid niya dahil sa pagiging wanted niya,
na pinabulaanan naman ni Allen at alam naman daw nila ang katotohanan kaya sigurado raw maiintindihan ito ng kapatid niya. Tsaka andito ako, ano ka ba, di kita pababayaan na nananlamig ng sahig. Ika na nga lang ng binata na dinambahan ng dalawang kontrabida ng buhay niya at di man lang siya pinatapos mag the moves. Sa kung saan ay umeksena na nga rin itong dalawang mangtangang nag-aaway at dito na nga dumating ang isang lalaking nakaputi na siyang umawat sa mga tanga. Manghang-mangha na nga sila Gosetsu at ang lupit daw ng lalaki hanggang sa tawagin na nga ito ni Eruka, at sa gulat nila ay dito na lamang ang lalaking kanilang kaharap ay ang erpat nila Eruka at Allen na nagpakilalang si Harvey Crawford. Rekta na nga sila sa kanilang bahay kung saan todo moment itong erpat nila at may jowa na nga raw ang tutoy nila. Nakokontrahin sana ni Allen hanggang sa kindat-kindetan na nga siya ni Eruka at tila nagpapahiwatig na ito ang kwentong ibinigay sa kanilang mga magulang. Nagets naman agad ni Allen ang mensahe ng kanyang kapatid kaya sinubukang ipasa rin kay Charlotte ngunit nagmungtanga lang at di nga raw pala siya marunong komendat. Buti na lang nagets ng bida nating dalaga na nagpakilala na nga sa kanilang tatay at sinabing magjowa sila ng anak nilang binata. Bagamat di makapaniwala ang kanilang tatay ay pinabatid naman ni Charlotte na tunay ito at napakabait sa kanya ni Allen. Sa katunayan nga raw ay walang sawa siya nitong tinuturuan ng naughty things na kinangisi na lamang ng kanilang tatay habang itong si Allen naman ay lubos pinipigilan ang dalagang kinakabahan. Buisit kasi tong Eruka na ito, ano ba kasi pinagkikwento nito ika na nga lang ng bida nating napatitig na lamang sa kapatid niyang pang-isi-ngisi sa gilid. Nagulat na nga lang ang dalawang pumapag-ibig nang sabihin ni Harvey ang tungkol sa pagpapakasal ng dalawa, na lubos na namang kinapula ng dalawang tanga. Ay halagulat na gulat bakit fling-fling lang ba kayo pagtataka na nga ng erpat ni Allen, na agad pinabulaanan naman ng ating bida. O ganun naman pala di pag-isipan mo na yung offer ko ng happy-happy na tayong lahat ika na nga ng tatay niya. Ayoko ika naman ni Allen at kung mangyari man daw lahat ng iyon ay mas pipiliin niya paring tumira sa kagubatan na kanilang kasalukuyan na tinitirhan. Pinagtaka na nga nila Lo kung ano raw ba ang offer na kanina pang pinagdidiskusyonan ng dalawa. Kwento naman ni Eruka na tungkol nga raw ito sa paghalili ni Allen sa katungkulan ng kanilang erpat bilang headmaster ng Athena Magical Academy. Yun naman pala Allen tanggapin mo na arte-arte mo naman banat na naman ang capybara sa kanya. Dagdag pa nga ng erpat nila na siya nga lang daw ang nakikita niyang pwedeng humalili sa kanya kahit di man sila magkadugo, na lubos kinamangha naman ni Ate Charlotte mo. Huwag ka pabudol dyan ribat naman ni Allen at may ibang dahilan daw ang kanilang erpat kaya pinipilit siyang pumalit sa pwesto nito. At dito na nga pumasok sa eksena ang isang babae na pinagkamala ni Charlotte na kapatid nila Allen, at nang ipapakilala na sana ng binata na kanyang auntie ay biglang natigilan ng isang tinidor ang lumipad sa kanyang harapan, at tila nagka-amnesia raw ang binata sa kung ano ang tawag sa kanya. At dito na nga nagulat si Charlotte nang ipakilala ni Allen na mama niya, na nagngangalang Liselott Crawford. Ayon nga kay Allen ay kaya kinukulit siya ng kanilang tatay na humalili sa posisyon nito ay dahil sa nais lang naman itong magretiro ng makasama na lagi ang kanilang nanay. Uy grabe siya, tsaka ayaw mo ba bagong kapatid pang-aasar na nga ng tatay niya sa kanya? Habang nagkukulitan nga ang mag-ama ay kinausap naman ni Liselott itong si Charlotte at pagpasensyahan na nga raw ng dalaga ang kanyang pamilya. Okay lang po ika naman ng dalaga at naiinggit nga raw siya at ang saya ng kanilang pamilya. Di tawagin mo na lang akong mama since pamilya ka na rin namin sabay singit ni Allen at pag-usapan na nga raw nila ang tungkol sa kapatid ni Charlotte. Rekta kwento na nga ang kanilang tatay na nasa akademya nga raw nila si Natalia, at nagkakagulo nga raw sa ngayon ang pamilya Evans at magtatatlong buwan na raw ang mga kaganapan, na lubos kinagulat na nga nila Allen at bakit ngayon lang daw sa kanya sinabi. Ayon naman kay Harvey ay gumamit daw kasi ng peking personalidad itong si Natalia kaya maging sila ay ngayon pa lamang nalaman. Sumabay pa nga raw dito ang lumalalang sigalot sa loob ng kanilang akademya kagaya nga raw ng nasaksihan nila kanina. So ano relasyon nito kay Natalia pagtataka na nga ni Allen, habang itong si Charlotte naman ay lubos ang pag-aalala. Dito na nga nilabas nila Eruka ang isang salamin na may kakayahan daw na ipakita ang isang lugar mala CCTV. At ipapakita na lang daw nila ang sitwasyon at ang hirap e-explain. Dito na nga bumungad sa kanila ang tila binubuli na si Natalia, dala nga ng pag-aalala ng bida natin ay re-resback na sana ito kay Natalia hanggang sa magulat na nga lang sila nang makita na kabaliktaran ang mga kaganapan, kung saan itong si Natalia ang kinakatakutan ng mga tanga at tinawag pa nga na boss lady ng mga ito.
Kwento na nga ng airpot ni Allen simula nang pumasok sa kanilang akademya itong si Natalia 3 buwan na ang nakakalipas ay sobrang bilis nitong naabot ang pinakamataas ng antas ng kanilang akademya at siya na ngang namayagpag at naghari sa lahat ng estudyante doon. Madali lang naman daw sana ang solusyon dito ngunit paliwanag ni Harvey na ayaw niyang pakialamanan as much as possible ang buhay ng kanyang mga estudyante kaya sinabi kay Allen na since pasaway din daw ito dati ay baka makasundo nito ang dalaga. Kaya kung okay nga lang daw sa binata ay kausapin nito si Natalia. Natarante na nga itong si Charlotte at ano raw nangyari sa kapatid niya, na pinakalma na nga ni Tatay Harvey at di naman daw talaga masama itong si Natalia, sabay pinakita ang buong video sa salamin, kung saan imbes na kunin ang sukli ng pinabili nitong tinapay ay ibinigay na lamang ito sa kanyang alip-ores at mas kailangan daw ito nito, at alam niya daw na kaliwat kanan ang racket nito makapagpadala lamang ng pera sa pamilya nito. Iyak na nga si Kuya Tuko at napakabait raw ng kanilang lady boss. Dagdag na nga ni Harvey na respetado raw itong si Natalia sa kanilang akademya kaya naman natuwa itong si Charlotte at di naman daw pala nagbago ang kabaitan ng kanyang kapatid. Ngunit pinag-alala pa rin ito ni Charlotte maging ni Allen at tila tinapon lang daw ng pamilya Evans sa malayong isla na ito kaya gets niya raw kung bakit tila nagre-rebelde ito. Tinanong na nga ni Allen ang kanyang airpot kung ano daw ba plano nila ngayon. Ayon naman kay Harvey ay okay lang naman daw sana kaso medyo sumusobra na rin minsan itong si Natalia kaya kung maaari nga raw ay makausap sana ni Allen at kumbinsihin na mag-behave at ayusin na ang pag-aaral. Napaisip naman si Allen at simple lang naman daw ito maski di na siya kailanganin ngunit since nakita ang lubos pagkabahala ng lablab niya ay tinanggap na rin ang mapanatag na ito. Happy na nga sila Charlotte sabay iminungkahi na rin ni Allen na kung nais daw ng dalaga ay maaari itong sumama. Gamit nga lang daw sila ulit ng magic nang makadisguise ito. Ngunit di niya raw mapapangako na siguradong magiging okay kaya tinanong kung game daw ba itong si Charlotte. Bagamat may pag-aalala ay kilaw na'y pumayag na rin naman ang ating bidang dalaga at nais din daw niyang makita ang nakakabata niyang kapatid. Kaya ayon, agad humingi na nga ng pabor sa airpot niya itong si Allen na gawa ng fake ID si Charlotte at papasukin nila ang akademya. O siya, gabi na, dito na kayo matulog ika na nga ng nanay nila Allen. Na bagamat nakipagdiskusyon pa itong si Allen at may accommodation naman na daw sila sa labas at nahihiya nga raw itong si Charlotte ay kilaw na'y tumiklap din sa makulit na nanay nito. Lubos na gulat na nga ang dalawa nang dalhin sila nito sa iisang kwarto lamang since magkasintahan naman daw ang dalawa. Teka ba't parang nahihiya kayo wag nyo sabihin nagpapanggap lang kayo ika na nga ng nanay niya na kinalabas ng lahat ng tubig sa katawan ng bida nating holding on sa pagpapanggap. Si mama naman di mabiro, syempre ito ako nagpapakipit, gusto mo may apo ka na bukas magsabi ka lang kung ilan, rason na nga ng bida nating kinakabahan. Sige na nga good night na, ika na nga lang ng nanay niya habang itong lubos na mumula namang dalaga ay niyaya na siyang matulog na, at maaga pa nga raw sila bukas ng umaga. Ay, sana all na naman buwisit ka Allen, pakurot na rin lods ng like at subscribe ko dyan, salamat, mo. Sorry na nga lang ang nasabi ni Allen kay Charlotte at napasok sa sitwasyon na kailangan nila matulog ng magkasama, habang itong dalaga ay sumagot naman na okay lang naman daw ng pa-blush kaya kinilig na naman kuya mo. Dahil shy type ang bida natin ay pilit na namang ginamitan ang sarili ng pampatulog na spell ngunit lubos nagtaka at wa-epek ang kanyang spell. Hanggang sa mapagtanto na tila may naglagay ng kontra spell sa kanilang kama at isa lang daw ang naiisip niyang may gawa nito. Sabay siyang tunay nga ay ipinakita sa kabilang kwarto ang kanyang kapatid na si Eruka na todo nakikiosyoso na naman sa mga kaganapan at nagbabakasakali na may kababalaghang mangyayari sa dalawa. Hihihi. Kwentuhan na nga lang ang dalawa since parehas di magawang makatulog. Kung saan naging topic nila ang magulang nitong si Allen, at naiinggit nga raw itong si Charlotte sa magandang relasyon nila at ng kanilang pamilya, sabay napa-imagine naman itong si Allen na sila ni Charlotte ang mag-asawa na todo namula na naman sa kilig. Dito na nga napatanong si Charlotte tungkol sa paganap nilang acting kamakailan at kung ano raw ba sana yung sasabihin sa kanya ni Allen last time, natigilan na nga ang binata at naalala ang binanggit ng dalaga. Nagkahiyaan na nga ang dalawang tinalo pa nagkahawaan ng trangkaso sa pamumula at kabog ng puso, habang itong si Allen naman ay napamuni-muni. Sa kung paano siya napapasaya araw-araw masilayan lang ang cute-cute na si Charlotte, sa mga simpleng pag-inom ng tea kasama ito, at iba pa basta't kasama ito. Maging si Charlotte ay may mga pa-flashback na rin ng mga masasayang moment nila ng binata, at mga oras na kasama niya ito na lubos nga raw nagpapasaya sa kanya.
Ngunit sa kabila nga ng kanilang mga tunay na nararamdaman ay nandoon ang takot at pagdududa na umamin sa isa't isa. Kaya binawi na lamang ni Charlotte ang kanyang sinabi at di na nga raw kailangang sagutin pa ni Allen, at matulog na raw sila at maaga pa sila kinabukasan. Nabwisit naman itong si Eruka at tila wala nga raw ganap na magaganap, at ang mahal pa naman daw ng binayad niya para sa kama na may pa-anti-magic pa. Sabay nagulat at natigilan ng isang tinidor ang lumipad sa kanilang harapan mula sa nanay na sila ay pinatatahimik at ang iingay daw. Ano pa nga ba at puyat ang inabot ni kuya mong di nakatulog? Narekta nagcast na ng spell kay Charlotte at araw na nga ng kanilang pagpunta sa akademya. Pang-ising-isi na nga itong si Allen at bagay na bagay daw sa dalaga ang disguise nito habang poker face naman sila Go Setsu at ganito raw pala ang mga trip na etsura nitong si Allen. Agad naman nangang nagpunta ang dalawa sa akademya para hanapin si Natalia, at nang kanilang makita ay agad naman ang nilapitan ni Allen para makausap. Sino ka? Tanong na nga ni Natalia sa kanya. Nagpakilala naman ang ating bida na si Allen Crawford at temporary substitute teacher ng kanilang akademya. Nanggatag na nga sa takot ang mga kasamahan ni Natalia at nakilala ang ating bida, na pinakatatakotang estudyante raw sa history ng akademya. Baliw nga raw ito na todo nakipaglaban sa mismong headmaster ng 3 araw at 3 gabi na siyang may gawa ng wasak na bundok sa likod ng akademya, at tinaguri ang Great Demon Lord ng Magical Academy. Hala sila uy maliit na bagay nakakahiya ika na nga ng ating bidang proud pa sa kanyang mga ginawa. Dito na nga pinagtaka ni Natalia kung sino raw ba itong kasama niya, na siya nang ang pinakilala ni Allen na kanyang assistant na nagngangalang si Charlo. So ano kailangan niyo sa akin tanong na nga ni Natalia sa kanila. Ayon naman kay Allen ay ipinadala nga raw sila ng akademya para sa mga kinyulang sa aruga na estudyante, at isipin na nga lang daw ni Natalia na isa siyang private instructor sabay abot ng kanyang kamay sa dalaga. Ano pa nga ba at isnab lang ang natanggap nito mula sa pasaway na dalaga at di nga raw nito kailangan ng isang private instructor kaya lubayan daw siya ng mga ito. Habang itong si Charlotte naman ay mangiyak-iyak at buti na lang daw nilakasan niya loob niya at sa wakas nakausap na ang kanyang kapatid na si Natalia. Pagpapalakas loob naman ang bigay dito ni Allen at marami-rami pang araw magaganap, na mas lalo patuloy nagpaiyak sa dalaga at lubos kinakabahan na magkamali kahit kaunti. Sumunod na araw ay muli na nga nilang pinuntahan si Natalia sa isang klase nito, sabay pasikat na nga ng dalaga at kinurek ang tinuturo ng professor na mali raw. Lubos na mangha na nga itong si Charlotte sa kanyang kapatid habang itong si Natalia naman ay binara siya at assistant daw siya ng Demon Lord pero ba't parang ang bobo raw. Sorry na nga lang si ate habang si Allen naman ay todo pagtatakip na bago pa lamang daw kasi ang kanyang assistant. Kindat na nga lang si Allen na nagets naman agad ni Charlotte kaya pagpasensyahan na raw siya ni Natalia. Dito na nga iminungkahi ni Allen na what if turuan ni Natalia itong assistant niya since genius naman daw siya. Na tila nagustuhan naman ni Charlotte ngunit baka mahimatay daw siya sa tuwa. Pang-ising-isi nga lang si Allen at magkakaroon ng pagkakataon itong si Charlotte na makasama ang kapatid nito, na bagamat nagtataka ay pumayag na rin naman. Matapos ang kanilang naging klase ay lubos na nga ang pasasalamat ni Charlotte at tinuruan daw siya ni Natalia sa klase nito, na nagtaka naman at bakit daw nais matuto ng magic ni Miss Assistant. Seryosong sinagot naman ito ni Charlotte at lagi na lang daw kasi siyang pinoprotektahan nila Allen, kaya nais niyang matuto at maging malakas, at susumikapin niya raw na pag-aralan ang tinuro sa kanya ni Natalia na lightning magic kanina. Komplikadong spell daw ito ika naman ni Natalia ngunit kung may mga tanong daw itong si Miss Charlo ay magtanong lang daw ito sa kanya, sabay nagulat nang makitang nilapitan si Charlotte ng isang Fenrir at capybara na naghatid ng lunch dito. Kaya na-curious kung sino raw ba talaga itong si Miss Charlo. Pinagtaka na nga ni Natalia at magaling na magical creature tamer na raw itong si Miss Charlo kaya bakit nais pa raw nitong matuto ng magic. Ayon naman kay Charlotte ay di naman daw siya ang malakas bagkus ay ang mga magical creatures. Na kina-okay na lang ni Natalia at di raw batid ng dalaga ang lakas nito. Teka yan lang ba kakainin mo Natalia? Tanong na nga ni Charlotte sa dalaga. Oo naman si Natalia ngunit iginiit ni Charlotte na kumain din daw ito ng salad sabay umalis para ikuha siya nito. Weird nga raw ni Miss Charlo ika naman ni Natalia at bakit tila grabe raw ang pag-asikaso sa kanya ng dalaga sa di naman yun party ng kanyang trabaho. Pasaring naman ang pang-ising-isi nating bida na may kapatid daw kasi itong si Miss Charlo na kaedaran lang nitong si Natalia kaya baka ganito raw ito sa kanya.
Okay naman si Natalia ngunit sumingit ng tanong at kung pinadala raw ba ng kanyang pamilya itong si Allen. Humindi na nga si Allen sabay napatanong na rin at tila ayaw daw ng dalaga sa kanyang pamilya. Kwento na nga ni Natalia na tipikal yayamaning pamilya na puro pakitang tao lamang, makasariling mga isnab at napakawalang kwentang pamilya. So nag-aaral ka ng magic nang makaalis ka na ng tuluyan sa inyo, tanong na nga ni Allen dito. Well, isa na yan sa mga rason, sagot naman na nga ni Natalia sa kanya. Ngunit nang mabanggit ni Allen ang tungkol sa kapatid nitong si Charlotte ay bigla na lamang nagbago ang mood ni Natalia at huwag nga raw mabanggit-banggit sa kanya ang tungkol dito sa by walkout, habang sa isip-isip ni Allen ay buti na lang at wala si Charlotte para marinig ang mga sinabi nito. Bigla na nga lang hinarang ng isang estudyanteng nagngangalang Chris itong si Natalia, na niyayabangan siya at malapit na raw matapos ang paghahari-harian nito. Teka nga lang boy supot, kung gusto mo makipagduelo sa akin ay kakailanganin mo muna pumila, wag ka bida-bida. Sus, takot ka lang, sabay umalis na nga lang ang self-declared na karibal niya kuno. Ngunit nang makita ni Natalia na binangga ng mga tanga si Miss Charlo ay bigla na lamang itong napa-flying kick, na lubos na nga nilang kinagulat. Bastos nyong hype kayo, lakas ng loob nyong manakit ng babae, kalimutan mo na yung appointment at tatapusin ko na lahi mo ngayon, banat na nga nang nanggigigil na si Natalia na agad pinigilan naman ni Allen at tama na raw. Anong tama na, nakita mo sinaktan assistant mo tas relax ka lang, ayes ka wala ka man lang pakialam, ganun ribat na nga ng dalaga sa kanya. Ano pa nga ba at na-trigger si Kuya Loverboy mo at sino raw ba nagsabi na okay lang sa kanya ang mga nangyari? Sabay na bahala naman si Charlotte at di raw maganda ang pakiramdam niya sa mga mangyayari. Siyang tunay nga ay bigla na lamang nagcast ng spell ang kuya mong gigil na tila nagpasok sa kanila sa ibang dimension, na lubos kinabahala na nga nila. Abat ang lalakas ng tama ng mga bata at naisipan talaga atikihin ang bida natin. May paleson na nga si Allen kay Natalia tungkol sa pakikipaglaban kaya makinig daw ito. Una, siguraduhing walang makakatakbong mga bobo. Pangalawa, siguraduhin walang makakatakas lalo na yung pinakamaangas. Pangatlo at pinakamahalaga, birahan mo ng energy ball ni Goku, tignan ko na lang kung di bumalik sa bahay bata ng mga nanay nila ang mga yan. Huwahahaha. Hanggang sa bigla na nga lang nagulat si Allen nang mawasak ang kanyang energy ball gawa ng lightning magic ni Charlotte na galit sa tabi at pinapatigil sila. Ano pa nga ba at sermon ang natanggap ng dalawa mula sa nanggigigil na dalaga? At di nga raw karahasan ang sagot sa bawat laban. Agad nagsorry naman itong si Allen maging itong si Natalia, bagamat rarason pa sana noong una. Happy na nga sila lalo na itong si Allen at malaking bagay daw ang matagumpay na pagka-master ni Charlotte sa spell na itinuro ni Natalia, lalo na sa kumpiyansa nito sa sarili. Ang layo ng araw nito ngayon kumpara sa di man lang dati makasuntok ni Lamok. Bakit ka pang ising-isi dyan, pagtataka na nga ni Natalia sa bida nating lutang. Sabay na pag-usapan na nga ng dalawa ang tungkol sa mga paganap ni Natalia na di naman daw talaga layong manakit ng iba bagkus ay nais lamang tumulong sa mga mahihina, hanggang sa dumami ng araw ng dumami kasabay na rin ang haters niya. Aba, mukhang nag-imbestiga ka talaga, ika na nga ni Natalia sa ating bida, at nais lang naman daw talaga niya lumakas sa lalong madaling panahon, at naging malaking tulong daw sa kanya sila Chris na napagpapraktisan niya, ngunit makukulit daw kaya nabibwisit na din siya. Mukhang nadya-jets ko na problema mo, kaya kung ako sayo isa lang naman dapat mong gawin, ika na nga ni Allen. Teka, wag mo sabihing makipagbati ako sa kanila, abat ekis ako dyan, ribat naman ni Natalia sa kanya. Anong bati-bati, sakupin mo buong akademya at pagharian ito, tulungan pa kita gusto mo, na nag-iwan na ngang nagtataka sa natulalang dalaga. Tulungan nyo rin lods, like at subscribe ko, hihihi, salamat.